ang mga abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na lumalaban, inigipit pa ng gobyernong ito. Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, Pilipinas nating mahal. We are now having our broadcast para po magkaroon tayo ng isang masusing talakayan sa napakahalagang pangyayari kahapon dyan sa Senado. Subalit bago niyan ang ating talakayan ay makakasama natin ang iba't ibang mga magigiting na tagapagtanggol ng malayang pamamahayag. Of course, kasama ko ang aking regular nga kapartner dito sa Pilipinas nating mahal. Magbabati muna kami at magbibigay ng paggalang sa sambayan ng Pilipino. Kasama natin ngayon si Ma'am Lorraine Marie Badoy. Ma'am, welcome sa ating special episode ng Pilipinas nating mahal. Good morning, Eric. Good morning sa lahat ng mga kababayan. First of all, happy birthday, Pastor. Yon. Thank you so much for lahat ng iniaalay mo sa ating bansa. Dadating din ang araw ng ano bang tawag doon, Eric? Yung pagbawi at pagbangon. Yes, redemption and resurrection. So maraming salamat, Pastor, sa ibinibigay mo, inaalay mo sa ating bansa. Magandang umaga, mga kababayan. Maraming salamat kay Ma'am Lorraine. Again, in behalf sa sambayan ng Pilipino, nagbibigay tayo ng paggalang, pagbati at pakikipagkaisa saan man naroroon si Pastor Kibuloy sa kanyang paglalakbay sa paghahanap ng katarungan dito sa mga nagaganap na labis-labis na panggigipit. Ang kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan ay pagdiriwang at pag-aalay para sa pag-aalala na ang sambayan ng Pilipino ay dapat manindigan ng totoo at tapat sa paggalang sa karapatan ng mga individual at mamamayan. Yan po ang aming wish din kay Pastor, na maabot niya ang katarungan na dapat maabot dito sa nagaganap na pangil ng otoritarianismo, at isa siya sa mga unang biniktima ng otoritarianismo at ala-diktador na pagpapalakad ng administrasyon ngayon na kinakaharap natin sa ilalim ni Bongbong Marcos Jr. Makakasama natin sa special episode na ito, mga kababayan, ang mga haligi na tagapagtaguyod ng karapatan sa malayang pamamahayag at pagtindig laban sa pangil ng panggigipit at otoritarian na paghari-harian sa ating bansa sa kasalukuyan. Una, makakasama natin ang isang veteran broadcaster sa industriya ng pamamahayag, si Ginoong Jay Sonsa. Magandang umaga sa iyo, Kyrek. Magandang umaga sa iyo, Doc Lorraine. Sir Jay. May buntag sa tanang mga nagtanaw ning atong tulumanon. Maya payabak po, karengang kabalenta mo Kapampangan, maying agagid sa tanan-tanan natin mga kabiyanan. Ayun. So, it's a very interesting interview maya-maya kasi ito dati nung kabataan ko, pinapanood ko to na nag-i-interview. Ngayon, interviewin namin ni Ma'am Lorraine ang magaling na mag-interview at mamamahayag na nauna sa amin sa duyan ng pamamahayag. Kasama natin ngayon dito yung The Conquering Heroes. Yes, ng Ma'am Lorraine. Senado kahapon sa Correct. hearing. No? At kasama dyan, Ma'am Lorraine, ang Conquering Heroes sa paglalantad ng totoong nangyari sa SMNI at sa malayang pamamahayag ay si Attorney Rolex Suplico, pagtanggol in behalf ng SMNI sa legal team niya. Attorney Rolex? Mayong aga, akon kasi Manwa. Yes, sir. Si Ka Eric. Mayong aga, Jay. Good morning. Mayong aga man, Doc Lorraine. At mayong aga, Panyero Mark. Sa lahat-lahat na nanonood sa atin, mayong aga. Thank you, Attorney Rolex, for spending your time with this special episode. And of course, si Kuya Mark, Attorney Mark Tolentino, na naging matapang mula sa simula kasama nila Attorney Rolex at ng mga mamamahayag ng SMNI kahapon sa Senado ay pinangunahan nilang pagtatanggol sa kalayaan sa pamamahayag. Attorney Mark Tolentino, welcome sa Pilipinas nating mahal. Ang may buntag kasama ka Eric, of course si Yusek Lorraine, si Jay Sonsa, and my partner si Attorney Rolex Suplico, at sa lahat po ng mga followers sa dito sa programang Pilipinas nating mahal. Thank you for the opportunity para at least ma-explain po natin ano nangyari kahapon sa pagdepensa po natin sa SMNI, and of course hindi lang SMNI but yung freedom of press, freedom of expression, and kasama na doon yung religious freedom. Ayun, mga kababayan, para simulan po ang magandang balitaktakan na ito.
sa ating natatanging episode ngayong araw na ito, mayroon tayong isang balitang ipapakita na ito po'y pagsusumada ng mga kaganapan at very interesting po magkukomentaryo yung ating mga kasamahan at kami na rin ni Ma'am Lorraine. Tunghayan natin ito, mga kasama. Nung bumagsak po sa amin yung suspension order, yung 30 days, wala po kaming kamalay-malay. Nung bumagsak po yung indefinite suspension order, wala rin po kaming kamalay-malay. So, ano po ang ibig sabihin ng due process clause? Simple lang po, fair play. Fair play lang po. Wala na po. Yun ang pagkaintindi po ng taong lumalakad sa kali, ng ordinaryong tao. Ano bang due process clause? Mahirap explain eh. Dalawang salita, fair play. So kami ba ang karoon ng fair play dito? Parang wala po eh. Wala po kami fair play dito. Muling nagharap ang SMNI at ang naglabas ng utos na suspindihin ang operasyon nito, ang National Telecommunications Commission o NTC. Sa consultative meeting ng Senate Committee on Public Information and Mass Media na pinangunahan ni Senador Robin Padilla ay sinabi ng SMNI na hindi patas o walang due process ang ginawang pagpataw ng indefinite suspension ng nasabing komisyon. Ayon kay Attorney Rolex Suplico, isa sa mga abogado ng SMNI at kilalang franchise lawyer, di kapanipaniwala ang ginawa ng NTC sa nasabing network. Sa kasong ito, anya, unang nakita na ang korteng magdidinig sa reklamo at ang naghain ng mismong reklamo ay iisa lamang. Alam niyo yung pre-hearing conference nung tinawag ng isang araw, katulad po yan ng pre-trial conference. Ang abogado po hindi basta-basta pupunta doon. Kailangan po represented kayo. Kailangan meron kayong special power of attorney ng bit-bit. Kasi among others, baka pwedeng arigluhin. Ayon naman kay Attorney Mark Tolentino, dapat ay na-dismiss na ang nasabing kaso. Bukod kasi sa walang nangyaring pagdinig ay di rin sinipot ng NTC o wala silang kinatawan sa ipinatawag nitong pre-trial brief. Nakalagay doon sa rules of court na if you failed to file a pre-trial brief, it has the same effect of failure to appear. If you fail to appear, it means the case should be dismissed. Kinwestiyon rin ng abogado kung bakit nakabatay sa pagdinig ng Kamara ang suspension order ng NTC, gayong mula sa magkaibang sangay naman sila ng gobyerno. Ang Kamara ay bahagi ng legislative branch habang ang NTC naman ay nasa ilalim ng executive branch. Ipinunto ng mga abogado na dapat ay nagsagawa ng sariling investigasyon ang NTC at hindi yung basta na lang ito nagpadikta sa Kamara. Ang basis po nila is the determination of the House of Representatives. Parang pinalabas po nila po that the NTC pwedeng diktahan pala ng House of Representatives. Matatandaan na sa ginawang pagdinig sa Kamara sa mga umunoy violation ng SMNI ay di binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang mga abogado nito. Bukod pa riyan ay agad rin silang tinakot na makontempt. Ikinagulat na lamang ng SMNI matapos maglabas ng resolution ang Kamara na naghihikayat sa NTC na suspindihin ang network. Kaugnay nito ay naghayag naman ng pagkabahala ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas sa ginawa ng NTC at Kamara sa SMNI. Ayon sa grupo, nagdulot ito ng takot sa iba pang mga mamamahayag. Actually, the whole proceedings sa Congress at saka sa NTC, medyo nabahala po ang industriya. Parang may sword of Damocles sa ibabaw ng ulo. At sa parlance ng media, nagkaroon ng chilling effect. Importante na maingat ang mga mamahayag. Pero iba yung pag-iingat dahil takot ka. Ayun. So mga kababayan, nakita po natin na nagkaroon ng malinaw na paglalantad sa totoong kaganapan kung bakit ang abusado at iligal at maladiktadura na pagpapatupad ng indefinite suspension at pag-atake ng National Tyrannical Commission or NTC, Ma'am Lorraine, mga kababayan, dito sa SMNI at sa lahat ng pagdaloy ng mga activities ng SMNI bilang malayang media ay talagang nailantad sa Senado kahapon. So bago po ang isa pang statement na na-capture natin mula doon sa KBP, tatanungin natin ang ating mga sinasabi ni Ma'am Lorraine, the conquering heroes in behalf of the rest of our media friends and press freedom practitioners and defenders. Attorney Rolex? Can I just say ma'am, ha? sige. Bakit natin silang tinatawag? That wasn't something that I just said lightly. Yung conquering heroes, itong legal
legal team at saka si Jason sa kahapon nang humarap sila sa Senado. Isang malaking journey ito para sa SMNI. At nandun sila mula pa sa simula yung pambababoy ng Kongreso, the Martin Romualdez-led Congress, kung saan hindi sila pinagsalita pero tuloy-tuloy yung laban nila. Tuloy-tuloy na SMNI showed up and we were very clear at the start that it wasn't just, we were just not fighting for ourselves, but we were fighting for what was so important, no, yung press freedom at yung karapatan na mamamahayag at yung magsabi ng aming opinion. No? So, yesterday, humarap sila sa Senado and this was a shining moment, not just for them as lawyers and as a legal luminary and as a media luminary, but also a shining moment for Philippine democracy. Okay. Thank you, Ma'am Lorraine. Attorney Suplico, Mr. Jay Sonsa, and Attorney Kuya Mark Tolentino, common question muna namin sa inyo. Gaano kalaga yung ganitong pagtitipon kahapon sa Senado versus sa pangbubusal at panggigipit na nangyari sa House of Representatives para maipaunawa at maihayag ang katotohanan involving the issue ng panggigipit at pagpaparalisa sa SMNI bilang simbolo ng pagtindig ng mamamayan laban sa otoritarianismo at mga panggigipit ng isang nagkukunwaring gobyernong malaya at demokratiko. Nung unang tumatakbo yung tatlong investigation sa House, ako I was already agitating the two pogi gentlemen lawyers. No? Sige na, sabihan na natin yung mga congressman, isara nyo na. Sabihin nyo nang guilty kami kung ano man yung gusto Para niyo. matapos na. Para matapos kasi we were so confident na mas matitino, mas may utak, mas may mga Prinsipyo. pakiramdaman, may prinsipyo. Pagmamahal yung sa bayan. ating mga nationally elected officials. Yung mga senador. Kaya, when we got the invitation yesterday, sabi namin, eto na yung pagkakataon para malaman talaga ng taong bayan. Anong nangyari talaga? Ano ba talagang, ano bang nangyari? At bakit merong panggigipit? Bakit merong ganito? Which are guaranteed sa ating saligang batas na dapat hindi sinasagkaan. Pero lantarang nilalapastangan. Okay. Binusalan nga eh. Magandang punto ni Sir Jay, no, na hindi inaasahan, Ma'am Lorraine, sa House of Representatives, kaya napakagandang pagkakataon yung nangyari na Senate Consultative Meeting kahapon. Attorney Rolex and Attorney Mark. So yung nangyari kahapon, that's why we're very thankful kay Senator Robin Hood Padilla sa pagbibigay ng opportunity sa atin na explain punto per punto na walang kaba, walang pananakot, na baka makulong, hindi na kami makauwi. Tapos, may Naalala ko mga, yung congressman, galit na galit sa mukha. may mga paniligaw, pambubuli, walang ganun na experience natin. That's why, very academic yung discussion natin, very objective ang discussion natin, walang kaba, walang focus lang tayo sa facts ng kaso, focus tayo sa mga depensa, mga argumento ng SMNI. That's why I'm very thankful kay Senator Robin Hood Padilla. And of course, hindi lang kay Senator, pati yung mga kasamahan doon. Yung KBP, nagsabi about press freedom. Yung National Press Club, yung isang academe, tapos yung Commission on Human Rights. Nandun sila. So, nandun Sa lahat. Department of Justice. Hindi nila dinipensahan lang ang SMNI. It's beyond SMNI. Yes. They're defending the democracy, yung democratic and republican government, dinipensahan po nila, yung freedom of press, yung freedom of expression, and extend pa, kasama doon, yung religious freedom. Klaro. Pwede bang patanong kay Attorney Rolex, no? Para lang maintindihan ng mga kababayan natin. Kasi of course, they watched the video already. But can you explain yung outrage na ginawa sa atin ng gobyerno ni Marcos? At dugtungan ko na sinasabi ni Ma'am Lorraine na tanong niya yan. At bakit naging simbolo yon na inaantay ng mamamayang Pilipino na doon ay makapaghayag ng katotohanan kayo kahapon? Well, ang Section 1, Article 3 ng ating 1987 Constitution na nagsasabi, no? Dalantad doon yung due process clause. No one shall be deprived of life, liberty, nor property without due process of law, nor shall anyone be denied the equal protection of the laws. Yung po due process. Sa opening kanina na video, sinabi ko na ito na mahirap i-explain ito sa tao na sa kalye, no? Ordinaryong tao. Ano mo, tinitake up ito sa political law 1 or constitutional law 1.
Isang subject yan. So ano ba ang katumbas dito, ang halimbawa nito, no? Well, sinabi ko kanina, fair play. No? Ang due process, pwede mo ma-explain fair play. Fair play. Dalawang So sa salita Tagalog, lang. ano ibig sabihin? Patas na laban. So naghanap kami ng patas na forum, hindi kami nakakita ng patas na forum. Na ang Bakit forum anong ba? ginawa? Anong ginawa? Bakit hindi patas yung sa House of Representatives? Kasi hindi ka makasalita. Tsaka sa NTC. Sa NTC yan. Hindi ka makasalita doon sa House, no? Nang walang threat sa iyo, na ikukulong ka. Hindi ka naman makasalita kasi ika-cut off ka, yes or no ka lang. Yes. Oh, yes or no? Yes or no? Yes or no ka lang. Wala oh. na, yes or no? Yes or no? Otherwise, I cite you in contempt. Arrogant, bastos. At Oo, tinatakot, pinapagalitan. Pinapagalitan ka. Meron pa nga. Sige, Sir Jay. Mag-uumpisa pa lang si Atty. Mark, sasabihin na nung isang congressman. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka, ipapakontempt kita. Sino ang congressman? Ito lang ang ehemplo, ha? Ito Si, ang ano, ehemplo. si Paduano tsaka si Pimentel. Itong ehemplo, ha? Si Attorney Mark, binisita itong si Ka Eric At at saka si- si si Dr. Dr. Lorraine. Lorraine, oh, yeah. Doon sa kulungan, nung kinulong na sila. Nag-selfie ako. O nagkuha siya ng selfie, pinost niya. Ay, Ang nakalagay doon, illegally detained. Yes. Sa hearing, yung isang kongresista, huwag ko na sabihin yung pangalan, Si Paduano. pinapatanggal yung word na illegally. Si Paduano yun, mga kababayan, hindi siya Atty. Lorraine identify. Dating NPA, sinipa ng NPA, naging bodyguard ng mga politiko, including ni Danding Kuangko, kaya naging politiko siya. Huwag nyo nang iboto yan. Yan, kilala namin yan, kilala ko yan. At yun ang sinasabi ni Atty. Rolex na tinatakot niya si Atty. Mark. Bakit mahalaga yung punto ni Atty. Rolex? Na ang isang abogado na may karapatan at alam niya ang karapatan niya, bakit sinasabi mo na yun ang isa sa mga indicator ng kawalang patas na proseso sa Kongreso? Tama po yun, no? Kasi natatakot ka. Imagine mo yung post mo, sasabihan ka na i-correct mo, No. i-delete mo yung salitang illegally. Can you imagine that? Then ito, of course, kahapon, nabigyan tayo ng opportunity na ipakita sa taong bayan gaano ano yung ginagawa ng NTC Anong ginawa ng NTC? sa SMNI. Ano? Number one, yung decision nila, hindi ito opinion natin. This is documented. Nakalagay Mismo galing po- sa kanila. Galing sa kanila, dokumento na Dokumento pinirmahan nila, no? ng NTC. Nakalagay doon na yung suspension is based on the determination ng House of Representatives. What is wrong with that? Ibig sabihin, What is wrong with that, inaamin attorney? nila na nagpadikta sila Ayun. sa House of Representatives. Yun. Inaamin nila na sinurrender nila ang kanilang bataan. Ayun. Sinurrender nila ang quasi-judicial power ng NTC kasi nag-base lang sila sa kanilang desisyon sa House of Representatives. Ang investigation ng House of Representatives is only in aid of legislation. Iba yun. Nag-imbestiga ka para gagawa ka ng batas. Iba naman yung investigation ng isang administrative agency like NTC. Gagawa siya ng, mag-investigate siya, kukuha ng facts, kukuha ng ebidensya, and will apply the law. Iba yun. Diba? Na hindi niya ginawa. Hindi ginagawa ng NTC. Sir Jay, Sir Atty. Mark and Atty. Rolex, hold mo na kasi napakaganda po ng talakayan na ito pero may pahayag ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, KBP, ang kanilang chairman yata or president ito si Atty. Spokesman. Si Atty. Reggie Horalbal at sa national leadership ito. Kahapon, tunghayan natin ito at nabigla tayong lahat sapagkat hindi niya ito binitawan na pagpapahayag doon sa lower house sa Kangaroo Court ni Martin Romualdez. For the information of the Honorable Committee, Suarasug Media Corporation is not a member of the KBP. However, the matters affecting Suarasug Media Corporation affects the whole broadcast industry. And in fact, the proceeding to cancel its franchise is a historical precedent in broadcast media. It is the first time that Congress has taken an action to revoke the franchise of a broadcast company. By the way, Mr. Chairperson, it is important to note that the Philippines is probably the only country where a legislative franchise is required for broadcast media. I have tried to research all other jurisdictions and it appears that it is only the Philippines. This is probably because we hazard to opine that this is probably because broadcast media is considered a public utility in the Philippines. But it has now been classified as a public service with the passage of the Public Service Act. And so probably Congress might want to revisit the power to grant legislative franchise. As stated by
the prior speakers, the freedom of expression of the press and media are so important. They are cornerstones of democracy. And even in the legislative franchise, these are protected rights. It is important to note that even the legislative franchise issued by Congress requires that no prior restraint should be exercised or no censorship should be exercised in the broadcast. And it is only required that the broadcast is cut off after the fact. Also, it is the position of KBP. Ayun. Mga kababayan, tanungin po natin ang reaksyon niya muna. Ang isa sa kasama natin sa talakayan sa araw na ito, na mayroong mahigit 40 taon, 40 years more than, of direct practice sa media, sa industriya na ito sa pamamahayag. Sir Jay. Alam mo, maraming ang siguro nabigla doon sa pahayag ng tagapagsalita ng KBP. But knowing Attorney Reggie, na matagal ko nakasama sa Manila Broadcasting Company, which by the way is the largest network in the entire country with 150 stations, talagang tama siya eh. Unang-una, chilling ang effect. Kasi pag nagawa mo yan sa isa, madali mo nang gawin sa iba. Exactly. Oo. Exactly. Unhampered, no? So, kaya sinasabi, pangalawa, malinaw eh. The very law na ginawa ng Congress, yung Republic Act 11422, yung prangkisa ng SMNI, at sa lahat ng prangkisa, nakagaranti doon, hindi mo pwedeng sagkain. Walang batas na pwede mong ipasa o na sasagka sa karapatan ng pamamahayag. Yun, malinaw yun. Oo, malinaw yun. Kaya, Gaano kahalaga yan, Sir Jay? At ano ang ibig sabihin mo niyan bilang karanasan mo, yung prior restraint na binabanggit na hindi pwedeng ipatupad yan kahit may franchise na ibinigay ang Kongreso. At pangalawa, yung parang kikokontrol mo yung editorial content ng mga programa. ang pwede lang kasing gawin nila, marami naman paraan eh. Halimbawa, ikaw presidente, hindi ka happy sa sinabi ni broadcaster Badoy. Di pa ilan mo ng kaso, pero hindi mo pwedeng gawin na isara yung istasyon niya. Sapagkat yun, violation na yun sa very fundamental law, the Constitution. At doon sa mismong prangkisa, na ang Kongreso mismo nagpasa. So malinaw yun eh. Pwede mong kasuhan yung tao, yung broadcaster. Pero wag mong idamay ang entire station or network or the entire industry. Tama, malinaw yun, Sir Jay. Chilling effect. Kaya chilling. Ang nangyayari kasi ngayon, may batas. Franchise yon. It's a law. Yeah. But ang problema, ang NTC mismo, ang nagparang sinuspend niya ang prangkisa. Bakit? If you read the law, franchise ang pinag-usapan. Correct. Ang jurisdiction ng NTC, it's not a franchise. CPC yan lang. It's just the CPC, the Certificate of Public Convenience. Public Convenience. Wala naka-indicate doon sa mga order nila. It's based on the determination daw ng House of Representatives and the franchise ang pinag-usapan. Which, ang NTC, walang jurisdiction or walang authority to do that. Bakit may chilling effect yan? Of course, may chilling effect. Bakit may chilling effect? At anong chilling effect ibig sabihin? Of course, matatakot na ang lahat ng mga media Station, no? na magsalita laban sa government. Wala na silang tinatawag na independence na mag-criticize kung may Ayun. dapat i-criticize. So, yun ang mangyari. So, ang tanong dyan, nasa Democratic and Republican government pa ba tayo? Kung ganun ang mangyari, puti pa, tanggalin na natin i-revoke na natin ang ating saligang batas. Kung ganun. Logical. Alam mo yung isang magandang nakita ko kay PRRD, kasi si PRRD kung if you have to describe him, he really is a man of the law. At ang gusto niya talaga, law and order. So ngayon, nakita natin naman yung opposite, itong Pangulong ito, yung administrasyon niya, walang respeto sa batas. So now we see what it feels like. Yes. Kasi it's very talagang scary, At talagang you have a deeper appreciation of our democracy and the respect for the laws, which was what PRRD was endeavoring to teach all of us. So, Correct. naiintindihan na natin ngayon. Yun. Kasi na-experience na natin dito sa SMNI. Tama, Ma'am Lorraine. At dahil dyan, hihinga natin ng punto de vista si Atty. Rolex Suplico. How illegal, authoritarian, hindi lang chilling effect at hindi lamang pananakot sa taong bayan at sa iba pang mamamahayag, itong akto ng NTC
At saan ito nanguhugot? Sila lang ba itong may gawa? O saan ang pananagutan at desisyon kung bakit umabot sila sa illegal at mapangbusal at mapanganib na hakbang na ito? Oh, can I make singit? Kasi sinabi mo kahapon, I heard you. Nagtrabaho ka sa NTC and then I heard you said, hindi ito yung NTC Yun. na kilala ko. Nagtrabaho din ako sa gobyerno, sandali lang. Katrabaho ko ang NTC, hindi kanya ang Yun. NTC na kilala ko. Very professional, pwedeng asahan. Please explain. Okay. Ako po ay isang telecom and franchise lawyer. Ibig sabihin po, nag-a-appear ako doon sa Committee on Legislative Franchises sa lower house or sa Senate sa Committee on Public Services. Yun ang katumbas na committees kasi. At sa NTC, no, nag-a-appear din ako doon. Once makakuha ka ng prangkisa, takbo ka na ngayon sa NTC. So nag-umpisa po ako, in-explain ko yung kay Senador Padilla. Sige. Nag-umpisa ako doon sa beepers, sa pagers. Ah, In fact, beeper. pinangalanan pa nila ng mga companies na kliyente ko eh. Info page, pocket bell, power page. Yung mga kliyente ko nung araw, no? So, yung practice po doon, hindi katulad dito na walang due process na inobserbahan, no? Ano ba ang epekto kung walang due process? Chilling effect. Ano ba ibig sabihin ng chill? Di ba nilalamig ka? Yeah. Yeah. Oh, nilalamig ka. Pag nilalamig ka, ayaw mo na magsalita. Yeah. Kasi takot ka. Takot ka. Yeah. Yun ang chilling effect. Okay, ano ang proteksyon mo sa gobyerno? Simple lang, Bill of Rights. At ang number 1 section dyan, section 1, ay ang due process clause. So pinoproteksyonan ka nun. So in reality, paano ka naproteksyonan doon? Ang NTC po, may rules on procedure. Hindi pwedeng ibaliwala ang karapatan mo. So anong nangyayari? NTC is not above the law. It has to observe the rules on procedure. Exactly. O ginawa ba niya to? Sila Hindi po. pang may gawa ng rules, ha? Sila may gawa ng rules. Pero sila rin ang Sariling lumabag. rules nila. sariling rules nila. Tinapon nila ito sa bintana. Has this ever happened? Hindi No, pa. first Ayun time. ang Never. nangyari. At Never. even, Ma'am Lorena, Sir Jay, Wow. Attorney Mark, the rest, Attorney Rolex, NTC. binanggit mismo ni Attorney Horalbal, first Yeah. time niya nakakita ng ganito hindi niya lang magamit ang word, brutal na Brutal. uri ng paggamit ng kapangyarihan na nang bubusal at lumalabag sa mga karapatang nakasaad Correct. sa konstitusyon at mga batas. How dangerous would that be, Attorney Mark? Grabe. Actually, kahapon, habang ginagawa natin to, katabi natin yung NTC. Oh, sige. Yes. Hindi, wala silang masabi. Kasi yung sinasabi naman natin doon is katotohanan. Una, they violate its own rules. Bakit? Mismo sa hearing, hindi sila umattend. Okay. Hindi sila umattend sa sarili nilang hearing, sa sarili nilang tribunal. Oh. Walang pre-trial brief. Kung mayroon man, ang may lawyer sila, walang SPA. Kung mayroon man, walang sumipot. Inindyan po tayo sa sarili nilang bahay. Tsaka, Ha? Mark, Sige. Yes. ni wala silang written complaint talaga. Walang complaint. Walang complaint against Jose. So, Ang complainant sino? ang complainant, NTC, ang korte, NTC, ang fiscal, NTC. Is that- But, hindi sumipot sa sarili nilang bahay. Yes, Ma'am Ano, Lorraine. hindi usual yon. Hindi usual yan. Ilang beses nangyari yan? First time in history. First time. First time. So, katabi mo yung NTC Hindi, kahapon. excuse me. Yes, Hindi yes. siya first time. Ano? Itong kapalpakang ito, Yeah. sunod-sunod. Kita mo, Sunod-sunod, back to Shabu back. 13 billion. Okay. Sa checkpoint. Yung kapalpakan ng gobyerno kapalpakan nito. sa mga script ba? Oo. Kasi lahat ng ito, ang ibig mong sabihin, Sir Jay, planado. Oo. Ang problema, sumasambulat sa mukha nila. Hindi, kaya Sumasablay nga, eh. kaya nga ang ganda nung Okay. pinag-uusapan natin ng chilling effect Chilling na yan. effect. Kasi yan yata ang gusto ng Marcos administration, na ang Pilipino ay matatakot tayo at tatahimik tayo, hindi tayo magrarally, hindi tayo magsasalita, yun ang gusto nila. Makahalaga ng chilling effect na pag-usapan. Yes. Kasi yun nga yung demokrasya, no, na yung due process na you're safe, whatever happens, but now we don't feel that way anymore. Yes. No? Hindi natatawa ako sa sinasabi ng NTC. Oo. Sabi ng NTC na they cite a news article. Oh. News article ang sinayit niya. Philippine But Star. ang sinayit Philippine Star, namin, ang sinayit ng SMNI, hindi news article. Law at Batas. saligang batas ang sinayit po natin. Una, due process of law. Konstitusyonal yan. Second, yung about the freedom of press, freedom of constitutional din. expression. And sabi ko nga, may jurisprudence po tayo. Chavez versus Gonzales NTC. and NTC. Nakalagay doon that any government agency
that any rules of decision of the government agency that affects freedom of press and freedom of expressions are presumed unconstitutional. Yun, klaro yun. So yun, ibig sabihin, lahat ng order ng NTC laban sa SMNI are presumed unconstitutional. Which I will going to ask kami ni Ma'am Lorraine, si Attorney Rolex, at mag-react kayong dalawa ni Mr. Jason sa ikaw, Attorney Mark. Hindi ito gagawin ng NTC on their own volition lamang. Nang hindi nanggagaling ang utos. At ano ang disenyo ng utos na ito. Obviously, natumbok natin si Tambaloslos nagialam. But beyond Tambaloslos or Martin Romualdez, ay sino ang nag-uutos nito at nagdidisenyo. Attorney Rolex, at gaano kabigat ang ganyang kalagayan na ang NTC mo ay instrumento for persecution, tyranny, and oppression. Well, ganito po yun, no? Dalawang orders ang NTC. Yung una, yung 30-day suspension period. Okay. So, nag-comply po tayo doon. Ang sinasabi nila, nag-air daw tayo doon sa Rojas City. Okay? Pero ang ebidensya dito, hindi namin nakita, ha? So, violation again yun ng due process clause. Yes. Then, Ngayon, dito, at saka isa pa, ang Sige. nag-certify niyan ay yung opisina ng NTC na nasa Iloilo City. Oo. Sa Haro. Ang nirereklamo nila sa Rojas City. Malayo po yun. itong pangalawang order, ito yung indefinite suspension order. Again, that is a penalty by itself. Correct. O kasi, indefinite eh. kung sa tao yan, ha, bigyan mo ng prevented suspension mo yung tao, dapat may deadline. Kung indefinite yan, that is tantamount to illegal termination. Correct. Oh, ito wala, ha? Oo. Walang hearing ito. Kumbaga may sa- penalty ka agad. Kumbaga sa NLRC, ano ito? Illegal dismissal. Constructive dismissal. Illegal dismissal. oh. Technically, Attorney Mark, Attorney Rolex, Ma'am Lorraine, Grabe. tineterminate ng NTC ang prangkisa na effect ng batas na ipinasa granted to SMNI without the authority given to them. Tama yun. Indirectly. Yun ang Indirectly, effect. Oo. they revoke the franchise of SMNI. Due to an illegal indefinite suspension Yes. order. Now, wala silang authority. Na gawin yun. Sabi ko nga, ang franchisa ng SMNI is a law. Batas yun. Yun. So, dapat batas lang din ang magbago. Yes. Hindi ang order ng isang Ng NTC. administrative agency. Ito pa, Yes. ito pa, yung lawyer. Ako, yung lawyer nila, yung, ano yun? Cesar, legal Cesar. director. Si Cesar. Cesar. Sinasabi yan na ang basis daw nila ay CPCN, Certificate of Public Convenience and Necessity. At PA, Provisional Authority. Yun sinagkakapon. Pag mo yung order nila, wala namang ganun. Wala naka-indicate. Walang Determination of that House of Representatives. Niyakap nila yun. Iba yung, tatlong iba order. yung deklarasyon nila sa Senate. Sa iba dalawa. yung nasa order nila. Okay. Sa dalawa or tatlong order ng NTC, wala naka-indicate about CPN, wala naka-indicate na PA, So nagpapalusot sila? nagpapalusot. Klarong-klaro ang pagsisinungaling. Klaro. Hindi lang nagpapalusot, nagsisinungaling ang NTC doon sa Senado. Alam mo, maswerte lang siya, hindi under oath, ha? Yes. Kung under oath yun, pinakulong ko siya. Pero under observation of the entire country. Yes. Hindi na ang mababawi View yun. of everyone, ha? At saka ang maganda riyan, this is now part of the official record of the Senate. Kasi Okay. recorded lahat yun eh. But ako, having said that, Lorraine, Sige. hindi naman tayo gano'n na hard and fast rule na galit tayo kasi minaltrato tayo. Bis gusto pa rin natin silang bigyan ng isang huling pagkakataon Na ituwid ang na ituwid tama yung nila. pagkakamali nila by acting on the motion that we filed 2 days ago. Sa NTC. O sa NTC, na, uy, mali kayo, i-lift nyo na yung suspension Suspension. at i-dismiss nyo kung ano man yung in-imagine nyo yung Pusta kaso. hindi nila gagawin, Jay. Well, Ganyan ang pag Marcos, hindi ganyan nila ang ginawa Marcos yan, administration, it bulaga. ako naniniwala kasi ako. Comedy show. Bagamat marami nagsasabing hindi, naniniwala ako na tayo ay nasa ilalim pa rin ng democracy. O, di ba? Democracy. Meron pang solusyon. Yes. O, so, ngayon, dahil ito ay talagang tandisan, hayagan na pagyurak sa karapatan, which is guaranteed by the fundamental law, at mismong abuso sa kapangyarihan, Yes. aba, hindi na nila tayo ngayon Masisisi. masisisi kung bukas at bukas na rin, ay wag naman bukas, no? Kaya sa pala bukas. Biyernes. Sa susunod na Biyernes, ay sampahan natin sila ng kaso
ng kanilang pang-aabuso. Ayun. Yes. So, papanagutin natin sila. Oo. Pero Sir Jay, may Kasi tanong kung kami ayaw kayo. mo, ako na lang ang maninindigan. Ay, kasama tayo. Actually, sinabi ko kahapon. Attorney Mark, kahapon yun ang tanong ngayon sa taong bayan na nakikinig sa atin. Oo. Gaano kahalaga yung mga proseso na ito na ino-observe natin at yung mga pre-trial, pre-hearing, at pati yung mga naganap na proseso na ito. Na sinusunod natin. Na sinusunod natin by the procedure and by the book, subalit nilalapastangan ng opisina ng NTC how brazen and how high and mighty they seem. Saan nagagaling itong ang kanilang mga arogansya sa poder nila? Yung ginagawa na is grave abuse Ayun. of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Is that a criminal offense? So yan, mag-file tayo ng certiorari, iba yun. Para matanggal yung nullify yung lahat ng orders nila. And we can also file criminal and administrative case sa Office of the Ombudsman For graft and laban sa corruption. kanila. Ay, sinasabi ni Sir Jay na dapat papanagutin na sila. Both. Both. But plano pa lang yan. Hindi pa talaga. Depende yan sa legal team natin. Pag-usapan natin yan. But bigyan pa natin sila ng chance na magbago. They correct their own mistake. Kasi sa Kristiyano kasi, ito, hindi lang naman kung saan-saan ito hinuhugot, kundi sa banal na kasulatan at sa mga pagtuturo ni Pastor Kibuloy, na bigyan mo ng pagkakataon ng isang mga makasalanan Mabago. na maituwid niya, mabago niya. Ang kanyang mga pagkakamali. May rejoinder si Atty. Rolex. Dito. Sige. Ito po, no? Masaya ito. Ganito, ang 1996 ba, Rules of Procedure? Yeah. Ng NTC. Oo. Doon nakalagay yung procedure. 2006. 2006 ba? 2006. Tatlo yun eh. Yung pinaka-latest, ito yung sinusunod natin. Oo. Okay. Ngayon, ano nakalagay doon? Nakalagay doon na discretionary, kasi May ang ginamit eh. Oo. Pwede sila magpatawag ng pre-hearing conference. Okay. Now, nakalagay din doon na ang rules of court, no, by analogy, Is applicable. supplementary. Supplementary yun, tawag namin, by analogy. Applicable doon sa rules ng NTC. Ang rules of court, ito yung pinalabas ng Supreme Court. Tama yun. Applicable by analogy doon sa rules ng NTC. Okay. Ano bang nangyayari sa pre-trial conference? Yun din ang mangyayari sa pre-hearing conference. Ngayon, ang mga parties mag-a-appear doon. Ngayon, kung ikaw personal ang kaso, siyempre andun ka. Kung ang kliyente mo ay, kung ang party ay isang korporasyon, hindi mo naman pwede dalhin ng korporasyon doon eh. Dapat meron kang tinatawag na SPA. Okay. Special power of attorney. Okay. So, tapos, doon pwede mo pag-usapan amicable settlement. Mag-ayos kayo. Mag-ayos kayo, pwede pag-usapan. Pwede pag-usapan yung simplification of issues. Ano bang issue dito? Pwede mo pag-usapan yung ebidensya. Pwede mo pag-usapan yung number of witnesses na ipresentar mo. Pwede mo pag-usapan yung trial dates. Okay. Kung ano pa. Kung ano pang pwede pag-usapan, pwede nyo doon. Both Kaya parties. Both parties. Kaya lang, doon mismo, sa pre-hearing conference, wala yung complainant eh. Wala sila eh. Physically absent. Dahil sinasabi ni Atty. Mark, at ito rin ang tinanong namin kanina sa inyo, dahil ang tingin nila, ang complainant de facto ay ang House of Representatives. Which is, Hindi, okay lang sana yun eh. hindi rin paninindigan ng House of Okay lang Representatives. sana yun. Kasi kung talagang may bayag sila, no? Ito mga congressman. Mga congressman? Oh, hindi. Wala. Kasi, tapang nila nung hearing eh. Sinabi nila sa NTC, May resolution kami. Upon it. Sige, sir, kailangan ng complainant. Kami complainant dyan. But they did not do. They will never do. Klaro. So doon pa lang, anomalya na mga kababayan. So yung rules Yan. ng NTC, So- nagsasabi kung ano yung complaint. Correct. So in Dapat addition- subscribe and sworn to. Yes. Correct. I-resolution yun eh, sinasabi dun sa order na una eh. So, Sige, yun- Atty. yun- Mark. in addition sa sinasabi ni Atty. Rolex, kasi yung tinatawag na pre-hearing conference, nakalagay sa rules, the NTC may. But ang problema, may pre-hearing conference na. Ibig sabihin, hindi na may. Nangyari na. Kasi nangyari na, At silang may gusto, ha? applicable na. Sila may order. Parang touch move yun eh. Nahawakan mo na, parang test yan. So natuloy na ang pre-hearing, ibig sabihin, yung lahat ng rules ng Apply na. Must apply. rules of court Apply na. applicable na. Ano yun? Mandatory na ang pre-trial conference. Okay. Second, mandatory ang negotiation. Paano tayo mag-negotiate kung walang espiritu ng NTC nandun? Hindi May dumating. espiritu, wala. Dumating. O paano tayo mag-negotiate? Paano natin i-identify? Kasi kailangan natin malaman ano yung pag-usapan sa hearing. Ano yung mga issues. Ano yung mga dokumento? Stipulation of facts.
dokumento natin, parang Bumangga. i-identify, ibangga natin. Sino yung mga witnesses na kailangan So lahat ng ito wala. Walang nangyari Tayo meron. Attorney Mark, Attorney Sila wala. Rolex, and Sir Jay, ito yung tanong ng taong bayan. Ma-segue lang ng konti mula sa legal perspective. Dadalhin natin siya sa totoong pinanggagalingan nito. Yeah. Ang pagiging illegal, maanomalya at abusado ng mga ginawa ng NTC ay isang hakbang na nanggagaling sa isang utos na politikal. We would like to comment you, not as a lawyer, but as an observer. Ito ba ay pananagutan ng Marcos administration na pumapayag na gamitin ni Martin Romualdez at ng kanyang kasabwat at obviously tinuturo ang asawa niya as one of the operators ng paggamit ng mga batas na ito upang magamit na instrumento ang NTC for political persecution and semblance of authoritarianism hiding on the sides of the law. Sinong gusto mag-comment yan? So, yung nangyari sa NTC. Parehong abogado dito. Baka madisgrasya yung mga ako nila eh. Sige, Yung ikaw. kanila. Lisensya. Ako, sasagutin ko yan bilang isang magsasaka. Sige. No, kasi Nagpa-farming ka eh. taxpayer, Alam mo, ako ang tingnan ko simple lang eh. Sa ordinaryong kaisipan, ito sinasabi rin yung farmahan ko, yung tagalimpias ako sabi niya, sir, sa Bisaya pa ganito eh, nagtuo ka sir nga mulihok na sila o guwa na sila sugo. Kung hindi ba daw sila inutusan, gagalaw ba ng ganyan yung NTC? Klaro. Yun ang kasi hindi mo kinakailangan maging high school, college graduate to understand it eh. Kahit na nga grade 1, maintindihan yan eh. Para bang, sipain mo ngayon, hindi naman pwedeng sumipa yung tao na walang nagutos. Hindi siya pinutos. Kasi, alam mo kaya nga sabi ko nga, sunod-sunod na kapalpakan eh. Kung sinunod lang nila ang batas, no? Kung matalino lang sila, siguro turuan na rin natin. No? Kung ang ginawa ni Migs Nograles, kilala mo yun, Mark? Oh, yes. Ex-co-host ko yan. Ex-co-host. Kung ang ginawa niya, nag-file siya on personal ng complaint sa NTC. Dapat ganun ginagawa niya. At sinumpaan niya. At pinanindigan niya. Iba sana istorya. But why didn't she do it? Yeah. Why do you think that's the did she not question. do it? May nagdikta din sa kanya. Oo, meron din. Kasi nung umpisa, kilala ko siya, mabait yun eh. Ikaw, Sige sige nga. Nung nagbigay ka ng rose. Ano ba ang pagkatao ni... Pero nang hindi na nagtuloy ang tsokolate na wala na. 4-6 months ko yung tsokolate. 4-6 months ko Ano yung nangyari? kasama. Mabait yan. Oo. Malambing, sweet. Wow, Ito malambing, bakit na iba? So, ibig sabihin, may nagdikta. Okay. Pero tinutumbok ni Sir Jay, yun ang tanong namin ni Ma'am Lunit, ang taong bayan. Ang lahat ng mga katarantaduhan at kabulastugan ng NTC, ang pangingialam ng MTRCB, ang mga tapang-tapangan at abusadong postura sa Kongreso, ang lahat ng ito ay hindi orchestrated ng isang mababang opisyal ng gobyerno. hindi pwede. So, somebody Hindi na pwede. may ang dikta. itinuturo dito na gustong-gustong mawala ang SMNI at pati yung inabot ni Pastor ay si Martin Romualdez, si Lisa Araneta at si Bongbong Marcos na tinatawag ngayon sa bansa natin the evil triumvirate sapagkat hindi mangyayari ng lahat ng ito kung pinaninindigan at ginagamit ng Pangulo ng bansa ng tama ang kanyang otoridad at kapangyarihan bilang Pangulo lalo na ng NTC ay under sa Office of the President. Sir Jay. Alam mo, yes. baka hindi alam ni Bongbong yan. Kasi bangag siya eh. Ayun lang. Bangag siya eh. Lagi siyang Uy, bangag. huwag ka namang ganyan. Baka ma-hurt si Ma-hurt si ano niya. Bad shot ka, Ma'am Lorena. Bad shot, baka ma-bad shot ako. But I'm serious Pag ha. na-bad shot ka, lalaki yung mata. I'm serious talaga. Nakita mo yung kalidad ng pag-iisip ng mga ito, no? Itong mga Marcos, no? And you cannot help, from the perspective of a doctor, you cannot help but wonder, bangag ba tong mga ito? Yes. Diba? Yeah. What are they after? Yes, let's talk about that. Let's talk about that. Ikaw kasi medical ka eh. Yeah. Matagal ko nang gusto itanong ito. Sige, eh. ayan sa doktor itanong mo. Yung mga behavioral patterns na ganyan. Yeah. May Very may worrisome. mga kuan ba yan? May mga chemical induced chemically. Yeah, Jay, no? Nakita mo naman, for instance, that drug, the stage drug Yes, bust, no? yes. How horrible it was, no? Yes. And to think that maloloko niya tayo, halatang halata naman, sobrang halata, na ang latest na narinig ko is that the PNP, they're ordered
not to release any information about supposedly drug this big operation. drug haul, di ba? Na- So you can natrabaho see yung nila, kalidad. You saw it was so pathetic to see a president, ganyan ba president natin? Nakita mo talaga kasi the cocaine of which is reported according to the PIDEA report that Maharlika came out with, di ba? Cocaine really affects the entire brain, faculty. the entire brain. So that includes your judgment, your perception of things, your everything. It includes everything, no? That it will make you think na cute ka kahit mukha kang palaka. Ayun. Itong tanong ng taong bayan ngayon sa dalawang lawyers na nandito. Ang ganitong nangyaring abusado, illegal at parang diktadura na paggamit sa otoridad ng Office of the President through the NTC, pangingialam ng House of Representatives, nakikita ngayon sa very high-handed at no less than the former President Rodrigo Duterte na nagsabi, otoritarian ang pamamaraan sa pag-illegally suspend kay Governor Hubahib ng Davao del Norte at ngayon maanomalya at 3 question mark na pagkakatanggal sa pagkagobernador kay Governor Mamba Si Bani, na tumututol din, Sir Jay, mga kababayan, dito sa gira-girahan na gimmick ni Marcos Jr. Ang lahat ng itong tanong namin sa inyo, ang hindi pagbibigay ng permit doon sa mga rally sa Bulacan, 3 beses na. Pagtawag sa mga local chief executive at sa mayor ng ilang operatiba ng Malacanang na sugo ng mga taong binanggit natin, lalo na sa First Lady at kay Martin Romualdez na mga side. Ang tingin nyo ba, tama si Pangulong Duterte that we should be seriously alarmed that the country right now is into authoritarian rule rather than democratic process, hiding in the mask of having laws being utilized to attack rights of the people? So yan, opinion versus opinion yan. Okay, Hindi natin go. masasabi na, of course, maramdaman natin yan na yung authoritarian or silent martial law na ba o hindi ba martial law. Kailangan si NTC ang sumagot dyan. Sino ba umuto sa kanya? Yun. Mas maganda si yung babaeng NTC, ano pangalan nun? Si Ella May. O yun, tapos yung dalawang partner niya, tapos na doon di ba? So yung 3 NTC, kasi sila nakapirma sa unconstitutional order nila, sila dapat ang mag-explain at magpaliwanag. Sino ba talaga ang nag-utos sa kanila para Gumawa ng mga illegal na mga hakbang. illegal na ginagawa at saka unconstitutional na mga orders. Ayun. Attorney Rolex, your rejoinder. Doon sa tanong natin, are we now towards authoritarianism? But ganito ang forma ng gobyerno natin ay isang Republican democracy. Okay, meron tayong 3 great powers of government concentrated in 3 great branches. So executive branch, the power to execute the laws. Legislative branch, the power to legislate or make laws. And kung may away dito, nandoon tayo sa korte. Judicial. Mahigpit ang aking paniniwala, na ang korte ay functioning pa. Okay. At pwede tayo tumakbo doon para mag-petition tayo for redress of our grievances. Okay. Naniniwala din ako na... You're believing as a lawyer or as a citizen? As a lawyer, nakikita ko kasi... At bilang mamamayan din? Papangsyon pa ba na? Okay, sige. Sa Kongreso, kalahati pa lamang. Okay. Ang Senado ay pwede pang... okay, claro. Asahan, pwede pang asahan. Pwede natin asahan. Sige. Pero doon sa Kamara, wala na akong... So, asahan. fake news yan na nagsasabi na revoke na ang prangkisa Sila ng din. SMNI. At ang nagsasabi Fake news niyan, yan. si J.J. Suarez saka si Pimentel. Fake mga, news yan. mga suki to ng mga pangharas sa... Hindi Press freedom. totoo na patay na ang prangkisa ng SMNI. Buhay na buhay pa ang prangkisa. Nandyan pa yung Republic Act. Ano yun? 1142. 1142. 11422. Nandyan pa yan. So ang ginagawa lang, yung illegal and unconstitutional order ng NTC na kine-question natin ngayon. Yun, I'm sorry. Sige, ma'am. These lawmakers, these supposed lawmakers, clarify, is it true that they said na nawala na ang franchise? Yun ang press release nila. Baka So, yun ang akala propaganda nila nila. that we are in a unicameral system. Yun ang press release nila eh. Which is by the way their intention in the proposed PI. Yes, Na sila lang ang pwede mag-ari. Buburahin ang Senado. Tanggalin ang Senado, akala nila na sila na yung mga congressman, assemblyman, tapos yung Speaker of the House is the Prime Minister. You know what, Mabuti nilinaw mo yan. I'm going to i-re-echo lang ko lang yung sinabi ni Attorney Rolex.
this is not the Congress that I also know because my father was in Exactly. Congress. Exactly, But Ma'am what Lorraine. kind of, anong klaseng kalidad itong mga ito? Tama. You were saying Dr. something, Yes. may We're dadagdag ka? saying the lower house. The lower house, of course. Yes. You were the saying lower something, house. ma'am, sorry, mama. You were saying something na sabi mo, nandyan pa naman ang Senado. Correct. Ang Korte. At ang sa lower house, klaro na ito'y rubber stamp. So, Ano ang nakikita mo sa nababahalang pahayag ni former President Duterte na tumutugma sa aktual na pangyayari, yung paggamit ng authoritarianismo ng Marcos government rather than respeto sa batas at demokratikong proseso? Well, ang sagot ko dyan, dapat alalahanin nila na bago sila pumasok sa katungkulan nila bilang whatever, no? Bilang NTC Commissioner, bilang NTC Deputy Commissioner, sila po ay nagsumumpa. They took an oath of office. At number one sa oath of office na yan ay to protect and defend the Constitution Claro. of the Republic of the Philippines. Klaro yan. To obey its laws. Correct. And all issuances by duly constituted authorities. Nandyan yan, ha? Numero uno, protect and defend the Constitution of the Republic of the Philippines. So ngayon tanong, sila ba ay tumalikod sa kanilang sinumpaan? Anong sagot? Ang sagot ko, yes. Yes. Tumalikod sila. Obvious. Kasi binaliwala nila yung due process or fair play or patas na pangangailangan ng ating saligang batas. Bakit? Walang hearing yung penalty na pinataw eh. Pinatawan mo na ng penalty na pagsara. Grabe. Wala namang hearing. Paano pa naman yun? Kaya nga Penalty muna bago hearing? Hindi hearing muna bago penalty. Kung guilty. Ito, hindi naman guilty ito eh. Kaya nga sa opening statement ko kahapon, sinabi ko, whimsically. Capriciously. Kasi malinaw eh. Nag-suspend ka, nag-issue ka ng penalty. Walang hearing? Na in the first place, paano sila magkakailing? Walang Walang complaint eh. Walang complaint, walang complainant, walang hearing. Klaro. Now, Sir Jay, ito ang tanong ngayon sa mamamayan na nanonood ngayon sa atin. Sabi nila, nababahala sila na nagtatahi-tahimik, walang kibo ang Marcos government, lalo ng Pangulo ng Bansa, wherein ang pang-aabuso, Bangag kasi. yun lang. Ang pang-aabuso, Ma'am Lorraine, ay nanggaling sa opisinang direkta na associated sa Office of the President. And yet, malinaw kahapon sa Senado na nabulgar ang ganitong authoritarian, tyrannico, despotiko at abusadong pag-exercise ng poder ng National Tyrannical Commission, and yet there is no review of the action of the NTC coming from the Office of the President, whose right hand was former Chief Justice of the Supreme Court, si Lucas Bersamin, that can do motu proprio. Ops, ano ito nangyayari? Tama ba itong indefinite suspension nyo? Mukhang masagwa na at nagiging malaswa ang nangyayari na nakikita na sa Senado at naibubulgar na sa kasalukuyan. Attorney Rolex and Attorney Mark and Sir Jay, common question namin yun. Well, ganito po, no? Bawat putik na tinatapon sa gobyerno, ang buong gobyerno ay naramdaman yun. Unting-unting nasisira ang tiwala ng tao. Correct. So dapat ihipahinto yan ng administrasyon. Okay. Kung hindi man maka-aksyon ang Pangulo, kasi marami siyang ginagawa, dapat ang Little President ay action. Yes. Kung hindi man a-action ng Little President, yung mismo ang secretary ng departamento, itawagan niya. Under sa DOTR ba to? DOTR yan. Oo, DOTR yan. Kay Bautista. No, DICT. DICT. yan. Sorry. Kaklase ko ngayon kaupo doon. Dapat tawagan niya. Ivan Ano Oy? naman kayo? Kasi kaklase ko yan sa UP College of Law. So dapat tawagan niya yon at isabihan niya. Maybe off the record kasi quasi-judicial powers niya. Oo na, bigyan niyo muna ng pagkakataon. Obvious kayo ang nangyayari. Nahimik sila. Huwag naman garapalan. You know, Kasi ang yesterday- buong gobyerno ay tinatamaan. You know what, yesterday pinapanood ko kayo, tinitignan ko yung NTC, no? Kahit DOJ, tinitignan ko, kahit yung lahat ng mga government workers, nakakaawa. Kasi yung kahihiyan na sila ang humaharap doon. Kasi nung nagsilbi kami kay PRRD, no, ang sinabi niya sa amin, there will be no financial rewards, no? But the psychic rewards will be plenty, and that's true. Totoo talaga. He will deliver. So, yun lang yung gusto mo, yung lalo na yung pangalan mo lang, di ba? Yung meron kang dangal na haharap sa Senado, na ginawa mo yung trabaho mo. Pero itong gobyernong ito, ninanakaw niya yung dangal ng mga simpleng lingkod bayan. Agree. No? Attorney Mark, your reaction to that common question and then si Sir Jay, bakit kung hindi niya inaamin na kinikonsinti niya ito ng Pangulo ng Bansa, bakit bulag, bingi, pepe siya? Maliban sa sinabi ni Ma'am Lorraine, kasi
mas marami ang pagkakataon na bangag siya kaysa lucid siya. Hindi, yung government kasi natin, of course, very clear yan sa ating batas na they should not be on your skin. Okay. Yes, subject, lahat ng government officials, employees, elected man or appointed man, they are subject to public criticism. Ang dapat nilang gawin, dapat ayusin nila ang trabaho nila. Hindi dapat na gawan ng problema, bigyan ng problema ang nag-criticize sa kanila. Kasi that's part of a democracy. Tama. Part of a democracy, public ka talaga, subject ka talaga sa public criticism, humiliation, public ridicule. Part yan sa democracy. And demand for accountability Yes. and transparency. Because a government office is a public trust. Public trust. Public office is public trust, and government officials are at all times accountable to the people. Claro. Kailangan ko i-emphasize, at all times, hindi lang Monday to Friday, at all times, Habang nasa gobyerno. accountable to the people. Sir Jay, your reaction to that? Ako, Juan, I may veer away from that, pero ito gusto ko lang ipaalala kay Apo Bungit. Kaya ako tinatawag na Bungit, Apo Bungit yan, kasi nung trial ni Imelda sa New York, sa Manhattan, trial of the century. 1980s ba yun? 89. 89 yun. I was fortunate enough na ako ang kaisa-isang Pilipino na nag-cover doon, Philippine base. Okay. Nanalo sila ron. So, pero ang tagal bago sila nakauwi. Ang tagal bago nila na nabaliktad, no? Kung ano man yung napaka-negative. Binigyan sila ng pagkakataon. Unang-una, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Binigyan siya ng pagkakataon ng SMNI. Exactly. At ni Duterte. Na ma-project. Binild up, sinuporsahan, Public pinagtanggol. debate. Oo. Yes. Para malinang ng tao yung pinoproject nila na maayos na pagkatao. At sila'y inapi ng hindi tama. Oo. Lahat ng ako hindi naman ako masyadong dahil makasalanan din ako tao ako. Pero naniniwala ako na lahat ng katarantaduhan mo babalik sa iyo. Ay, oo. Tama. Babalik sa iyo. So if you do evil things, you do not expect na ikaw ay i-reward ng tama. So, but what's your point? You're talking about, My point New is, York and gano'n. Obvious lahat ng ginagawa nila. Yes. Panggigipit, Pangbubusal, pang-aabuso, panglalapastangan. Ang balik niyan. Meron akong kwento sa inyo. Nung panahon ng martial law, may isang opisyal, hindi ko nababanggitin yung pangalan, sumalangit ng kaluluwa. Noon talagang grabe abuso. poderoso. Oo. Human rights violations lahat. Nawala yung martial law, naging civilian, yung karma bumalik. Ibang klase. Ano nangyari? Naliligo sila sa beach, yung pamilya niya. Nakita niya nalulunod yung anak niya. Hindi niya mailigtas dahil hindi siya marunong lumangoy. Yeah. Yung mga ganong, Yeah. Siningil siya, no? Blood Nagbayad, crime. nagbayad sisingilin sila. at sisingilin. Meron kayo. talagang meron talagang laws ang universe. Yes. O, kaya ngayon, habang may magbabayad pagkakataon talaga pa, kayo. Yeah. total, ano pa naman maaga pa, no? Hindi. Sa akin tapos na. Magbayad na Itanong, Sir sila Jay, sa inyo, panggigipit sa ating nila. lahat, Ma'am Lorraine, no? Sa ganitong pangyayaring panggigipit, pangbubusal at paglalapastangan sa mga karapatan na ito, nakikita natin na nagsusumikap ang taong bayan na bumuo ng lakas, pumuna, panindigan at i-resist ang ganitong high-handed na mga pangyayaring ito despite na matindi ang pressure. No? Kagaya ng nangyari kay Pastor na tumindig sa tama, ipinaglaban niya ang SMNI, tayo lahat, naranasan natin ito. Even ang mga gobernador ngayon, several mayors. Yeah. Ngayon, ang tanong natin sa inyo, patapos itong pagbubulgar sa Senado, that we were all vindicated there, that all along, it was not more than anything else but a kangaroo court ang ginawa nila Martin Romualdez. At ipinatupad ng NTC ang mga iligal at kabulastugan na ito. Saan tayo hantong para kumuha ng katarungan? Para maituwid ang mga bagay na ito na sa tingin natin, binabaliwala, dinidedma, bingi-bingihan ang administrasyon ni Marcos, lalo na ang Pangulo,
at ang kanyang mga alipores na siyang may pakana ng lahat ng ito. Sige. Dasal. Okay. You can either pray that they burn in hell or magkaroon sila ng pagbabago sa kanilang kaluluwa. Okay. Yun lang. Burn in hell. Oh. Sa atin kasi, yung government natin, galing sa taong bayan yan, through Yes. election. Yes. Binigyan sila ng 31 million votes. So, ang dami nagtiwala sa BBM administration. So, 31 million yan or mahigit pa. So, kung hindi niya ginagawa yung kanyang tungkulin bilang isang presidente, ang taong bayan din ang sisingil sa kanya. Ayun. Bagay. Ganyan yan. Tama ka. Attorney Rolex. Well, ako naman ang korte bukas pa eh. Yeah. So, nagpaplano tayo na pupunta pa sa Court of Appeals at later on sa Korte Suprema. And even sa ombudsman din Sa also. Ombudsman. So, naniniwala ako na itong mga institusyon ay functioning pa ito. Okay. At maaari ito magbigay ng relief sa ating mga grievances. So sa tingin mo, hindi pa sarado, pero hindi mo rin sinasaraduan yung binabagit ni Atty. Mark that ultimately, ang taong bayan ay maghuhusga. Ang taong bayan, kapag namulat at nakita niya ang kalabisan, ay siya mismo ang hahatol para sa mapigil ang mga kalabisan na ito. Ngayon, 2025, malaman natin yan. Oh, sa malaman. lahat po ng mga senador At malapit na, ha? Next year. Lahat ng Hindi mga next year, senador. months na lang. Magpa-file na ng certificate of candidature. October, ilang buwan na lang. Oo. Lahat ng senador na in-endorse ni BBM, makita natin yan. So, Can I say- iboto po ng taong bayan o hindi na. Can I say something? Sige, Yes, ma'am. ma'am. Go ahead. Yes, ma'am. When we were illegally detained, kami nila Eric, no? It was the first time, I was very proud of my family, my husband and my 3 children. Kasi sila talaga yung prime na support ako. But that was the first time that I ever saw my children cry. But they weren't crying na, "Mommy, stop already." Not like that. But that they saw na what happened, how did this happen. Correct. All my life, kilala nila ako, nagsasalita talaga ako, and I write and I speak my mind, and that was how we raised them. No? And this is the first time na naramdaman personally yung oppression. Yes. And I saw the look on their faces, and I saw I felt the sadness. We were supposed to travel, Yeah. etc. No, and I will never forgive it. I will never forgive the Marcos administration for the Yes. pain that they caused my children. And this to me is personal, as well as of course it's for my country. But this to me is very personal. Pupunta tayo sa red. Yes. Oh, yun. Ito na. Thank you, Ma'am Lorraine. I share the same sentiment and conviction kay Ma'am Lorraine. At namumuo yung luha sa mata ko. Maaalala ko yung nangyayari sa bansa. Sa amin, ni Ma'am Lorraine, sa Congress, sa inyo. Paano kayo binastos, pinahiya. Yeah, Eric, di ba tumatawa Binaldado. tayo dito, Oo. nagbibiroan tayo, pero nasasaktan tayo Yes. sa ginagawa sa ating bansa. Even Go na, ahead, Sir. ako, aminin ko, nasasaktan ako na bakit si Pastor hindi natin makikita Yes. birthday niya. Yeah. Ang taong bayan naghahanap sa kanya. Ang SMNI hindi niya deserve ang ganitong Mga abusado. pag-atake. Then ang PNP will just all of a sudden mag-a-announce, kinakansila ang mga gun licenses na legitimately legally na bigay Dahil kay Pastor. sip-sip si Marbil. Oh, at gusto nilang i-raid si Pastor, mag-apply ng search warrant at para paramdaman na we have the power. Yeah. Kaya namin gawin Pag yan lahat. pinagbubuhatan na tayo ng Doon kamay. siya. Yeah. Masyado na, alam mo, ito ko dinadaan ko lang sa biro. Yung lalaki, magbubuhat yan ng weights. Ha? Flex niya yung muscle niya. Pero in the final analysis, putya na nga, bakla pala siya. Yes. Yung gano'n. Yun ang tingin ng taong bayan sa nagtatago sa batas. Not unlike his father na nagdeklara ng martial law at pinanindigan niya, I will declare martial law and I will use my power and instruments of the state through martial law. To establish a new society. Ito naman, hindi nagdideklara ng martial law, pero garapalan, parang diktadurang martial law na rin ang kanilang pamamalakad ng evil triumvirate. Ngayon, ang tanong ng taong bayan ganito, na bulgar kahapon sa Senado, first time narinig, na hindi kami nag-akusa, nagtanong kami ng 1.8 billion ba talaga? May video, may resibo, pinigilan ni Pimentel, ni Tambunting, at ng mga alipores niya, nila Suarez na ma-play. Kahapon na-play Si sa Senado. Pimentel, nakaibigan ng NPA. Na kaibigan ng NPA. Yes, we accuse him of that. Nagbibigay ng suporta Yes, sa NPA. lahat. At pangalawa, na i-play na walang red tagging sa loob ng SMNI. Ayaw nila i-play yan i-play sa Hindi ito Congress na-i-play yan. sa Congressman ever. Lorraine. Yeah. And hindi rin nila gusto i-play para ipamukha kay Franz Castro at kay Raul Manuel at kay Arlene Brosas that there is no such thing as red tagging. In fact, ang kanilang boss ang nag-identify sa kanila, si Joe Masison. At ito ay kalat na video. Attorney Rolex, Attorney Mark, Sir Jay, all of these
where clear vindication ng ating solid ground in conviction that we are doing the right thing? Attorney Rolex. Well, actually, yung kami ni Mark, as lawyer, sinasabi namin na walang krimen na pagtawag ng red tagging. Wala. Nasa ilalim tayo ng democratic republican form of government. So yung tatlong kapangyarihan ng gobyerno ay hinati-hati dyan among the three great branches of government. Ano yan? Yung the executive power or the power to execute laws. Sa presidente yan. Ang pangalawa ay legislative power. Ang pagkapangyarihan gumawa ng batas. Nasa kongreso yan. At ang kongreso po ay bicameral yan. Ano yan? Lower house at ang senado. At finally, kung nag-aaway, no? Kailangan ng interpretasyon, pupunta tayo sa third great branch of government, yung judiciary, judikatura, para humingi tayo ng tamang interpretasyon ng batas. At ano ba ang tabing o kalasag ng taong bayan? Oh, yun. Yun po ang Bill of Rights. No? Alam mo, ang importanteng bahagi ng ating Constitution ay ang preamble. Yes. Kung sino gumawa ng Constitution, Bill of Rights, karapatan ng tao laban sa gobyerno. Pangatlo, form of government. At saka pang-apat, yung amendments or revision. Yun lang yung importanteng apat, ha. Among these four, ang pinaka-importante talaga, itong Bill of Rights. Kasi ito yung karapatan ng taong bayan laban sa gobyerno. Okay? Sinulat yan para proteksyonan ka. At number one doon, ang due process clause. So ano ba ibig sabihin ng due process? Ang ibig sabihin po ng due process ay fair play. Sa Tagalog po, patas na laban. So dito, nakikita ko sa aking eksperyensya, dito sa nangyari sa SMNI, na ang kalahati ng Kongreso ay na-compromise. No? Ang House of Representatives. Na tinatawag namin dito na rubber stamp na siya. Tama yun. Terminology ng Pilipinas nating mahal yun, Attorney Rolex. Para to save you. To save you from the hook. Sige. Okay. Pero yung kalahati, yung Senado, naka-experience tayo ng patas na laban. Doon po sa Committee on Public Information and Mass Media, na ang chairman naman ay walang iba kundi si Senador Robin Hood Padilla. Thank you, Senador. Nakaranas tayo doon ng malayang pagpahayag ng ating mga sentimento at posisyon na hindi tayo pinuputol at ang sagot natin na hindi lamang nililimitahan sa yes or no. Okay? So, pwede pa tayo tumakbo sa korte. Ito yung plano namin ni Attorney Mark, no? Dito sa nakikita naming illegal na order ng NTC, no? Ay pupunta kami sa Court of Appeals. At pinag-iisipan din namin na tumakbo sa Ombudsman. Para doon sa criminal violations nung tatlo, yung commissioner at ang kanyang dalawang deputy. Ayun, So bukas po ang korte para kumuha tayo ng relief for redress of our grievances. Which is not also exclusive para i-accommodate din ang posibleng pagkilos ng mamamayan on their own basic fundamental right na marinig ang petisyon nila laban sa gobyerno. Tama po ba? Tama po yan. Attorney Mark. So therefore, in continuation sa sinasabi ni Attorney Rolex, yung NTC, hindi yan absolute may authority. Yung lahat ng authority ng government, may limitasyon yan. Nakalagay yan sa ating saligang batas, nakalagay yan sa rules of court, nakalagay yan sa rules ng NTC, may mga limitasyon. Hindi ibig sabihin na sinasabi ng NTC, indefinitely suspended ka. Cease and desist. Bawal ka mag-operate, ibig sabihin, bawal na talaga. May mga remedyo sa batas. Pwede tayong pumunta sa court. Pwede tayong pumunta sa higher branch. For this case, NTC, pwede tayong pumunta sa CA hanggang Supreme Court. So, ibig sabihin, hindi pa final ang lahat ng decision ng NTC. In fact, I believe as a lawyer na yung decision ng NTC is unconstitutional. Yes. And that's why we will question that in a proper court. Kasi ngayon, walang pending pa na kaso ang NTC na final ang walang pending na kaso ang SMNI na final ang SMNI sa lahat ng courts. Wala pa. Okay. Kung may final, yung mga personal capacity ng mga angkors. Not in behalf of SMNI. Hindi pa nag-file ang SMNI or the Swarsug Media Corporation. Wala kasi yung isa na-dismiss yun Kasi hindi tayo nag-file ng MR. Sa Court of Appeals. Then ngayon, hindi pa tayo nag-file kasi hinintay natin ang desisyon ng NTC about our motion for consideration. Klaro. Sir Jay, your take on that same question. Anong tawag nito? Nabanggit kasi kanina yung executive,
no? Legislative, judiciary. Sa ilalim ng malayang galaw ng lipunan, o kung tawagin ng mga tao ay demokrasya, o yung tinatawag ng mga nagagalit na, nabubuisit na, democracy, no? Meron pong ikaapat na bahagdan ang lipunan. Correct. At ito yung fourth estate. This is the media. Ito po yung mass media. At 40 kahapon, years of your life na dedicate mo dyan. correct. Kahapon, ako'y galak na galak sapagkat nanindigan ang pinakamatanda, 70 plus years na organisasyon ng mass media sa Pilipinas, Which ang is National the- Press Club. Ayun. Na sila po ay naghayag ng kanilang suporta sa ipinaglalaban ng SMNI. Ayun. At ganun din po ang tindig ngayon ng kapisanan ng mga broadcaster. Yung pong kapisanan ng mga broadcaster, hindi po yan association ng mga announcer. Yes. Association, grupo po yan ng mga may-ari ng lahat ng mga network sa Pilipinas. Kasi pinagkakamali ng iba, pag KBP, yung announcer, hindi po. Ito po yung samahan ng mga may-ari ng network. Jay. So, ang spokesman, si Attorney Reggie kahapon sinabi niya, ang KBP, meaning yung mga may-ari ng network, ay naghahayag ng kanilang pagkabahala ng kanilang klaro. saloobin. Saloobin. Parang there was a Damocles sword. Anytime, hindi pwedeng mangyari uli ito. Yes. Kaya sila'y naninindigan at sinusuportahan. Ganon kahalaga yung forum kahapon. Correct. Jay, no? Sige, ma'am. Yung nakita ko kay Attorney Jularbal, no? Yung napaka-prinsipyado yung stand niya. Yung kinikwento mo dito ngayon, he was able to put into words yung kahalagahan ng media at yung hindi pagsupil ng media. Correct. Pero yung paano kung, kasi we've been talking about the laws here, di ba? Pinag-uusapan, even Attorney Mark just said, no, na yung NTC, hindi pa naman hindi pa naman batas yung, hindi pa naman ma-enforce yung sinabi nila, di ba? And yet, under an administration that does not respect the laws of the land, ano yung laban ng mga batas natin? Yes. Kahapon, bago nagtapos, nag-iwan kami ng isang rekomendasyon sa Senate Committee on Public Information and Mass Mass Media na to revisit the Public Service Act, which is vintage 1936. Tagal na. Tagal Pero na. in effect pa rin. In effect pa rin, except for a few portion na in-amend nila noong 2023. Pero yun with respect lang sa ownership ng foreigners. Okay. No? Kasi, kung titingnan mo, mas matinu-tinu pa yun . Kasi doon, pagka may mga problema ganyan, may violation. Kunyari, may violation CPCN. Multa. Penalty. At nag-a-assign ng isang tao na para kausapin, Rolex, yung network mo, may pagkakamali. Magkano bang kaya mong imulta? Hindi pagsasarado. Hindi, kasi hindi nga pwedeng sagkain. Dahil malinaw ang sinasaad ng saligang batas. Hindi pwedeng magpasa ng batas o ng kautusan na sasagka Sa malayang pamamayan. Klaro. Pero nga ang nangyayari nga sa bansa natin Hindi ngayon, nirespeto ang batas. Hindi na nirerespeto yung mga batas. Yesterday, nung pinapanood ko kayo, ang dami ninyong sinabi ng mga atraso ng NTC na dapat ikahiya na nila. Yes. 'Di ba? And yet they got away with just smiling and even lying further, 'di ba? For me what they should have deserved even more was public shaming. No, but yes. Sinasabi mo, yes. may sabi ni Atty. Rolex, meron pa siyang pananalig sa mga korte. Sa proseso ng batas. Ngayon, sabi ko nga, merong ikapat na bahagdan. But when all this fail, mauulit at mauulit ang kasaysayan. Yes. Na ang taong bayan will act directly. will come together without arming themselves ng baril, pero ng pagtitipon, ng pag-uuntog ng kanilang mga saloobin, at ito ay sinisimula na. Humahakbang ang mga maisog Nationwide. nationwide. What does maisog mean? Just so Ang maisog,
ay ito yung merong paninindigan. Hindi po ito yung nagtatapang-tapangan lang. Na magira-girahan Na ka. ang tapang mo sa Kongreso, tapos may plunder case ka pala sa Sa ombudsman, so okay. Or kaya ginojombag ka ng asawa mo. Oo, mas lalo na. Ayan. Mas lalo na. Kalalaki mo tao, So, susuntukin ka ang ng punto asawa mo, na sa kalagayang ito, at sa mga naisiwalat sa Senado kahapon, hindi pwedeng habang buhay tahimik ang mamamayan. Oo. Kaya nga ako natutuwa eh. Kasi lahat na, anong tawag niyan? Na Confluence of of events. events. Yeah. We are exhausting all our administrative and legal remedies. Ha? We are doing our spiritual anong tawag nito? Spiritual gathering. By praying. By praying. No? Na sana, og sa Bisaya pa, malamdagan unta sa ang kining mga tao para magbago. Opo. No? At the same time, yung media ngayon naninindigan na, National Press Club, KBP, SMNI, lahat. Even in the last meeting nung gabi na, narinig ko yung mga sinasabi ng TV5, TV7, mukhang usab Bisaya pa, murag nahigmata na ba? Nahimasmasan. Oo, nagigising na. Really? Konti, They're oo. finding their voice. Yes, na. Yan. Bagamat alanganin pa sila, no? Yeah. Kasi nga may mga business concern yung mga may-ari. But from the practitioners themselves who are there, no, meron ng gano'n. Nasasaksihan mo na. Plus, Ted Filon. ang mga tao Ted Filon. sa comment sections ng social media, talagang Yeah. agitated na. Tapos ito, merong venue Okay. na hakbang ng maisog. Maisog, rally to the flag. Napilit, na binubusalan, tinatakot, ini-intimidate. And you're saying that collectively, the people will still have the chance Kapag ka hindi pa kumilos. nauntog itong mga gustong maghari-harian, aba sus Maria Josep. O baka, sabi mo, majombag? Pupunutin sa kangkungan. Attorney Mark Tolentino, Attorney Renex Suplico, sinasabi ni Brother Jason na patungo ito. Kung sabi ni Ma'am Lorraine, ang batas sinasalaula, hindi nire-respeto, iniikutan at ginagamit para ihambalo sa karapatan ng mamamayan at mga taong pilit silang busalan at gipitin. Attorney Mark, how valid legally and politically as well as constitutionally sa pagtingin nyo, opsyon yan ng taong bayan na hindi dapat kinikilala na illegal at dapat itrato na pagre-rebelde. How do you explain that? Yung pagkilos ng tao sa kalansanan. Hindi naman pag-rebelde, but part kasi ng constitutional right ng isang tao peaceably to assemble. Kasama doon pag-join ng rally, kasama doon ang freedom of expression. Kasi pag-join ng rally, express mo yung saloobin mo sa ating government. Part yan ng freedom of expression and right peaceably to assemble. So para sa'yo, hindi dapat ito pinipigilan ng gobyerno? Hindi yan pang-rebelde. Kung hindi, ini-exercise lang ng taong bayan ang kanilang karapatan na constitutionally guaranteed. Yun. Attorney Rolex, kindly add some more or paano mo tinitingnan ang possibility na pwedeng magkaroon muli ng ala people power na pagkilos if Marcos Jr. government will remain na insensitive at walang ginagawang pagtutuwid sa mga kamaliang ginagawa ng mga alipuris niya at obviously kinukonsente niya. From time to time, meron niyang mga surveys conducted on the performance of the government. I think medyo bumagsak ang ratings ng ating Pangulo. No? Yes, It tuloy-tuloy. plummeted. Normally, mga Double digits. institutions yan. Double digits. Double digits. Double digits. Sa dalawang survey na. Ayun. So, normally, ang Pangulo, ang Kongreso, ang Hudikatura, kinukunan niya ng ratings. No? Paano yung tingin ng tao? Yung pulso ng mamamayan. Yung pulso ng mamayan. Ngayon, sinabi niya ni Atty. Mark kanina, no, na may next year, may eleksyon. Yes. So, ang barometro dyan, kung ang line-up ng Pangulo ay mananalo ba lahat? Tama. Or kiss of death kalahati? yun. O Kiss of death. So, hindi natin alam ba yun? Hindi natin alam. Minsan ang survey may hirap, Mark, eh. Pero actual election makikita mo, eh. Doon lang ako, limit lang ko ni Atty. Mark. Kasi 2025 is about senatorial Yes, election. midterm election. Walang presidente, walang vice-presidente. So, sa national issue, Kanya-kanya kayo tayo dyan. malalaman natin yan sa result ng 12 senators. Yun. Kung sino yung mananalo, yung mga Sa national. yung pro-BBM ba or yung anti-BBM. So, baka yung pag-support ni BBM, kiss of death yan. Malalaman natin yan sa 2025 election. Meron akong nakuhang message now, no? So may nag-source sa akin ito.
about the rally. Sabi, Sa Bulacan. tinawagan ni Lisa Araneta Marcos si Congressman Diche Pancho para utusan niya si Mayor Juan ng Bustos. Ng Bustos. Pinapagalitan din dahil sa pagpayag sa Maisog Rally. Kaya early kanina pinuntahan mismo ng mayor ang may-ari ng lugar para pigilan naman. Grabe yung ang administrasyon na ito, takot na marinig ang boses. Hindi talaga sila nakikinig sa taong bayan. No, at pag nagsalita naman ng taong bayan, bingin na bingis sila. Yun. No? Ngayon, ito yung tanong natin, kasi naibubulgar na ito, na pag hindi pumayag ang mga local government officials, mayors, governors, yun ang ginagawa. Suspension kay Governor Hubahib, tatanggalin si Governor Mamba, paratangan siyang kasabwat ng mga Chinese agents sa Pilipinas na wala namang prueba, maliban sa pagdami ng estudyanteng mga Chino na nag-i-enroll sa Cagayan. And then Which is even not true. Not true. Kasi hindi totoo yun. napakaliit ng bilang ng mga, ang sinasabi nila, 1,000, yun pala 400 lang. Plus, Kukunti lang. ang sa Amerika, 300,000 ang mga Chinese students na nakatago sa loob ng Amerika. 400 students lang. Oo, ito 400, doon 300,000 sa Amerika. Sa Malaysia, 50,000 mahigit sa Great Britain. Ang tanong ngayon namin sa inyo, tatlo sa atin dito, sa talakayan na ito, malinaw na nagkakaroon ng panganib ang mga batayang karapatan ng mamamayan. Pamamahayag, pagtitipon, at pagpipetisyon sa gobyerno. Even religious freedom. exercise. Exactly my question ngayon sa punto na ito. Ang nangyari kay Pastor ay hindi isolated, kung hindi well-planned, premeditated, well-funded operations. Na ang target talaga na lumpuin, hindi lang si Pastor, kung hindi ang mag-amang Duterte. Yun talaga ang persepsyon na ng mamamayan. Sapagkat si Pastor at ang SMNI nagbigay ng boses sa mga saloobing hindi naririnig dahil walang oposisyon talaga kay Marcos. Binili na, binusalana, tinakot na at naging collaborators na nila ang maraming mga dating bumibira sa kanila except sa mag-amang Duterte at Duterte Group. Ngayon, ang tanong namin sa inyo, gaano kahalaga ang isang dynamic na political opposition at gaano kahalaga na makita ng taong bayan that Pastor Quiboloy was targeted exactly, even SMNI, itong pinapaliwanag natin, because ayaw ng Marcos administration na may political opposition na may kritiko sila. Attorney Rolex, Attorney Mark, and Sir Jason. Attorney Rolex. Well, para sa akin, importante ang tunay na oposisyon. Okay. Sa Kamara or sa Senado. So nakita ko sa Senado, nagtatrabaho yung oposisyon doon. No? At nakita ko rin na nakita ko kasing speech ni Senador Joel Villanueva. Binanatan yung chairman ng Committee on Appropriations. So, nakita ko na ang mga... Buhay yung demokrasya ron. Oo, nakita ko na... At least sa Senate. Sa Senate, na ang Senado, buhay ang demokrasya. Pero gusto ng Senado, correct ang nangyayari sa Kamara. So, hindi pa natin makita yan. Makikita natin yan pagdating ng referral o transmittal ng House Bill calling for the revocation of the franchise of SMNI. Doon na makikita yan. At parang ano yun parang golden apple. Tinapo na doon. Malalaman na natin yung actuations ng mga bawat senadores. So naghihintay ako ng kanilang reaksyon. Pero ako'y naniniwala na buhay ang demokrasya sa Senado. At naniniwala din ako na dito sa Kamara, medyo lupay-pay na Lupay-pay na. Why? Anong rason? Because ang kontrolado na ng speaker wala nang minority doon. Yun. At hindi lang poder, kundi pati pondo ang ginagamit para mag-control. Meron pa ba? Alam nyo yung pork barrel. Kasi ikaw, naging congressman ka. Ako doon siya mataon. Dapat yan, di ba, tayo galing sa gobyerno. Quarterly ang release niyan. Pero ito'y tinatanong natin, hindi tayo nag-aakusa. Claro yan. Kay base kung maparehas kita ni Toto. Ako nag-aakusa ako. Ni Toto Eric. Tinatanong ko lang. Kasi may mga naririnig tayo na ubus na ang pondo, na i-release na lahat. 81.2% of the budget for 2024 ay obligated na. First quarter. Ayan, First quarter pa lang. Mabuti linawaan. Posted by the DBM. Okay. Para maintindihan ho ninyo kung ano yung obligated na. Ganito yun. No? Halimbawa, may pera, may pondo. Sasabihin, itong amount na ito, gagastusin po rito, gagastusin po rito. Pagkatapos, lalagyan na ng mga papeles yan. Yun.
pa-aprobahan na yan. Release for payment. Yan, yun ang ibig sabihin ng Ibig sabihin, napondohan na. Hindi na pwedeng galawin yon. Hindi na. Ngayon, kung sinasabi mong 82%, 81, almost 82%. o 81%, unang-una abuso pa rin yon. Yes. Dahil sa batas, mandatory 20% savings Yes. sa gobyerno because that is supposed to be used for calamities in case of emergencies. May huhugutin ka. Ngayon, kung nirelease na nila ang 81%, First quarter pa lang. At That, nabubuhay that tayo sa means 20%. that our country is in grave danger kasi nasa Wala na pera. Pacific Ring of Fire tayo. Yun, na puno tama. ng disaster. Correct. So may nag-exert ng pressure sa DBM na mag-release kasi nga DBM is Department of Budget and Management. So hindi nila minamanage ng maayos ang pera natin. No? Yes, That's at why Ma'am Lorraine, in this Attorney Mark, democracy, it is- first time ito mangyari. Ngayon, anong comment mo doon sa sinabi ni Sir Jay na hindi lamang abuso sa kapangyarihan ang nagaganap, abuso sa pundo, Yeah, what are you saying? at obviously ay para sa... That's why in a democratic government like the Philippines, kailangan natin ng fiscalizer. Yun. Kailangan may check and balance sa gobyerno. Hindi pwede na yung presidente, vice-presidente, senador, congressman, isang tao lang lahat yun. Kasi other than that, kung ganun mangyayari, so it really affects our democratic system. So kailangan may fiscalizer, may strong opposition, may strong media like SMNI na hindi dapat busalan. That's part of our democracy. Kung wala yan, sana yung demokrasya natin, wala na. Wala nang democratic and republican government. Klaro. Hindi, tsaka ito magandang hamon sa mga may-ari ng network Kasi naalala ko, noong 1986-87, biro yun, hindi biro. Yun sa iyo may patanong di ba? Ako noon, nag-aangkor ako. Yung Malacanang reporter namin, meron kaming whip around kung tawagin. Kumusta na dyan sa Quiapo? Kumusta na yan? Siyempre, tatanungin, mag-whip around ka. Ngayon naman, tawagin natin yung Malacanang reporter. Patrol 2, kumusta dyan sa Palasyo? Tahimik, alas 12 12:20. Nagtanghali. Sigurado kang tahimik, umatras ka nga, nasa kababanda ngayon. Ako ang angkor, Sabi ko, diyan sa may parang nakadisplay yung mga sapatos ni Imelda, umakbang ka mga 50, tingnan mo, pakinggan mo kung anong meron. Di narinig niya. Sabi niya, Jay, parang may nagsasangag. Sabi ko, ano yung pag nagsasangag, di ba gumaganon? Hindi pa tunog yan ng mga nagmamadyong, sabi ko ganon. Alam mo, Cory did not hear it. Yung miyembro ng Binyard, sinumbo sa kanya, binabanatan ka ni Jason, sa nagmamadyong ka raw, wala naman ako sinabing nagmamadyong siya. Tinawagan niya yung may-ari. Si Annie Lopez, yung mga lain. Ni Cory Aquino. Patanggal mo yan si Sonsa. Alam mo sabi ni Mr. Lopez, 14 years bago kami nakabalik. I don't mind waiting 14 years again. Wow. At least may But I will panindigan. not step into the editorial judgment of my Independence, independence of my anchor. Why is it that it's not like that now? Yes. But parang kung wala Kaya nga, yun ang hamon nagugulat ako kasi yung mga mga kilala ko, naririnig ko bayad na. At A1 ang source ko. Bakit ganon? Alam mo may condominium na sila? alam mo may Raptor na sila? Land Cruiser. Alam mo tumatanggap sila ng Biyahe-biyahe sa Europe. tumatanggap sila ng 250 every Wednesday? Yes. Hindi weekly. monthly, every Wednesday. Kasi yung isa dyan na grabe mag-criticize dati, Ma'am Lorraine, no? Pabiyahe-biyahe na sa Paris, sa Europe. 8 million yung budget bawat ganon. Terrible. So Kaya ako why? binabanggit yan. Why? Kasi- Bakit ganon? Ito sana ay magsilbi. Kasi sabi nga ng KBP, let us learn, pag-aralan natin ito dahil meron nang nakatarak. Nakatarak na Damocles sword. So, kasi, pagka hindi kayo nanindigan, talagang maghahari yan. Pero pag nanindigan yan, alam mo, ganun lang ang mga diktador. Yeah. Pag pinag-aralan mo yung kasaysayan, Yeah. Mga duwag. pag duwag yan numero 1. Nagtatapang-tapangan niya, pero pagka may nanindigan laban sa kanila, ay, mabilis pa sa alas 4, natakbo yan Takbo yan. Tama. That is historical. Which brings us sa ating talakayan sa final na bahagi o sa huling bahagi ng Akala ko, hindi ba tayo matatapos? special episode nito. 24 hours. Ito yung tanong namin sa inyo na pagsagot kung ano ang... Ito ba
ang nararanasan ngayon ng SMNI, itong nararanasan ng mamamayan, sa ilalim ng isang gobyerno na marunong gumamit ng batas, ikutan, at ihambalo sa taong bayan at nagkukunwaring siya'y demokratiko pa. At ang lahat ng mga nagaganap ngayon ay bumabalik sa failure of leadership. Ang obserbasyon ng maraming mamamayan. Ibig sabihin kahit ano pa ang sabihin na evil ang mga maniobra ng kanyang asawa, ng kanyang pinsan, yung kanyang mga alipores na Lagdameo, ang katungkulan at pananagutan sa presidente pa rin. At ano ang nakikita natin na patutunguhan nitong nararanasan natin at ng mamamayang Pilipino. Ikaw muna mauuna, Attorney Rolex, Attorney Mark, and then Sir Jason. Attorney Rolex. Sino nga yung presidente na yung mesa yung meron nakalagay doon, the buck stops here? Yes. Harry Truman. Truman. Yun yun, no? So, the buck stops here at the office of the president. Correct. So kung ako, no, ang padalahin ko sana, makita ng ating Pangulo ang kanyang legasiya. Hindi ngayon, ha? Oo. Maybe after 10 years. Oo. Kung paano husgahan ng kasaysayan ang kanyang administrasyon. Because history is a better judge. Yes, no? Ano yan eh? 2020 hindsight yan eh. So ako sana basahin uli ng ating Pangulo yung kanyang sinumpaan. Ang oath of office ng Pangulo at ng Vice Presidente ay nandoon sa ating saligang batas. Nandoon yan eh. Basahin mo yan, nandoon yan, nakasulat yan dyan. No? At iyon ang oath of office na sinusunod ng lahat. Does the president, does Bongbong Marcos strike you as someone who cares about his legacy? In his oath of office? Does he? I mean, it's a serious question. Yes, lahat tayo. Does he strike you as someone who cares about this? Does he have the strength of character? Di ba sa akin, hindi lang legacy ni President BBM ang pinag-usapan dito. Kung hindi, binigyan kasi sila, ang Marcos family, binigyan ng pagkakataon na makabalik. Yung Ng redemption taong bayan. na. So mandatos. Taong bayan. May mandatos. Yung redemption ng kanilang naging role sa kasaysayan. Hindi lang yung legacy niya, yung redemption ng galing pa sa kanyang tatay. Ang dapat Pero alam mo, tingnan. pag naririnig ko yan, no, na nag-president siya para sa legacy ng Marcos, nagagalit ako kasi tumakbo ka para egoistic yung ano mo, yung rason mo. Kasi pag nag-president ka, nakita ko ka President Duterte, saan mo ba narinig sa kanya? Kaya ako nag-president para yung pangalan ng Duterte ay maalala o yung legacy, chu-chu-chu. In fact, I don't care about that legacy. Now, gusto ko lang magsilbi. So yun yung mainit ang ulo ko talaga pag naririnig ko yung Marcos legacy na yan. Who cares? Magsilbi kayo, 'di ba? So that's my question to you. Sige po. Attorney, does he strike you as a man who cares the gift of a good name? Does he care about that, you think? Kasi we've known him 2 years already. We've experienced this president's leadership, quote unquote, very loosely used. Does he strike you as someone? Ito ang sagot ko, no? Yeah. The sweetest word in the universe is the sound of one's name. And you'll always try to protect that name. So I'm hoping, If you're not- everything is above board. Everything is normal. He will always try to protect his name. Yeah. And that Yeah. means protection of his name extends to the time when he is no longer the president. Yeah. Yun. Sana ganun. If everything's normal. Ikaw, Mark. Sir Jaden. Sana nga gano'n na kailangan niyang i-protect yung kanyang pangalan kasi hindi lang pangalan niya sa next generation, hindi lang yung ano yung ngayon. Kailangan mag-focus siya, what's next? And of course, redemption ng pamilya niya kasi sira yung Marcos ng how many years, di ba? Dahil of the Lalo ngayon. martial law, mas worse ngayon. So Yeah. dapat may chance pa kung mayroon man. May 4 years pa siya na pwedeng pag-isipan na dapat kung may dapat baguhin, na yung pinapromise niya nung panahon ng eleksyon, yun dapat ang gawin. Hindi ito ang inasahan ng taong bayan. Yeah. Nung eleksyon ng 2022, iba ang BBM na minahal ng taong bayan Exactly. sa BBM ngayon, Kaya na budol. presidente na siya ngayon. Kaya tinatawag siya ng sambayan ng Pilipino ang pambansang budol. BBM ang pambansang budol. Sir, thank you, Sir Mark. Mr. Jason. Alam mo, tuntua ako nakikinig sa inyo eh. Pero ako siguro, ewan ko kung hopelessly romantic lang ako. Pero naisip ko, may pag-asa pa eh. Sige. Kaya nga palagi kong May pag-asa pa si BBM? tayong lahat.
Tayong lahat, oo naman. Kaya ako nawawalan ng pag-asa Kaya sa palagi atin. kong bigla akong napapatunog-tuloy ako. I see dreams. Red roses too. So, ibig I sabihin, see them blue. sa taong bayan, hindi ka nawawala ng pag-asa. Ay, hindi. Pero dito sa administrasyon Malaki na ang ito, pananalig ko sa Pilipino Pero sa na administrasyon- maninindigan sila kung kinakailangan magdanak ng dugo para ipaglaban ang kanilang natatanging gift sa demokrasya, yung karapatan at kasarinlan. Yun. Pero sa administrasyon na ito, sa tanong ni Ma'am Lorraine, do you see na babangon siya papunta doon sa kung bakit siya tinanggap ng taong bayan at pinagbigyan ng pagkakataon na manilbihan sila? May sa atin? kapasidad ba? May kapasidad pa siyang bumangon papunta sa tama mula sa pagkalugmok ng budol-budol style na pamumuno niya ngayon. Kasi pag narinig ko yung sinisigaw ni BANGAA, parang Hopeless. Hopeless? Oo, yung kaninang hopeless romantic hanggang hopeless na lang eh. Wala. kasi alam mo, Jay, kasi naniniwala Kaya huwag mo talaga. nang ulitin yung pagsasabi ko. Baka pinasasaktan. Nerd ako eh. Hindi, kasi naniniwala talaga ako na character is destiny. Correct. At nakita ko talaga dito, empty vessel. Walang utak, walang puso, walang laman talaga itong taong ito. So, kaya niya tayo nadala dito na sa bingit ng gera. Biro niyo yon. So, yun ang sagot ko sa iyo, Hindi Jay. bingit, nagbabadya. Nagbabadya. Ano magkakaiba? Ilonggo. Hindi ko maintindihan yung salita niyo. Naghahana nga maglaluntad. Nandyan na, nagbabantang digma. Gapamintana. Gapaminta na. habang ang buong mundo, habang ang buong mundo ay tumalikod sa Amerika, Yes. no, siya tumakbo siya. Ang Amerika ay napabulusok na at ang China ang rising na binaliktad niya, Yun. 'di ba? So anong klaseng pag-iisip 'yon, 'di ba? Hold. Ang sagot May kailangan siya. Paano maririnig nga kaya nga kaperahan. Sa ating lahat, hold muna yung ating final messages. Patapos na po yung special episode ng Pilipinas Nating Mahal na atin po isinama dito ang pag-alaala sa birthday po sa karawang ito ni Pastor Kibuloy. Mayroon po tayong titingnan na isang video na ipi-play para po makita ninyo na sa lahat ng mga paghamon na inaharap ay nabubuhay pong pag-asa na bumangon ang lahat ng pinipersecute, including po ang Kingdom of Jesus Christ at ang mga nananalig po sa kanilang mga mabuting layunin. Panoorin po ninyo ang pagbubukas ng All Filipino 24 Hours na Waxis food stop and food shop dito sa Davao City. Okay. Halika na, kaibigan ko, ako'y iyong samahan. Kainan ng barkada, hatid ay saya. Panlasang Pilipino, panlasang atin. Kaya it tastes like home also. Wala sinabi yung mga ibang burger chain. Masarap. Huwag niyong palalampasin, hindi matikman, mga kabayan. Ano po, ang BT Sandwich. Napakasarap ng dressing niya. Matitikman niyo rito yung Boss Dada Burger, yung Coach Oli Sandwich. Napakasarap. Wala pong biro, wala pong bulahan. Sa totoo lang po tayo, alam nyo naman. Masarap talaga. Masarap yung kanilang banat fries. Talagang yummy ha. Parang ako. Bisdak Burger, ang burger ng mga Pinoy. Halina at isama mo na ang iyong buong pamilya. Dito sa Waxis tayo ay magsaya. Dito sa Waxy, magkakaroon tayo ng journey. So join the adventures and journey of Waxy. We will be tasting the flavors of the world. We will bring it home here na magiging sariling atin. Kaya sa lahat ng darating o aalis ng Davao, hindi nyo mamimiss yung Waxy. Andyan lang yung airport. Kaya unang stop, Waxy na kaagad. Dito tayo, sarap na atin. Hahanap-hanapin, well there is joy in every bite, delight in every sight. Ang pamilya mong barkada, hatid ay ligaya. Oh, taste that lasts forever, sarap na atin.
Panglasang atin. Kaya it tastes like home also. Wala sinabi yung mga ibang burger chain. Masarap. Huwag niyong palalagpasin, hindi matikman, mga kabayan. Ano po, ang BT Sandwich. Napakasarap ng dressing niya. Matitikman nyo rito yung Boss Dada Burger, yung Coach Oli Sandwich. Napakasarap. Wala pong biro, wala pong bulahan. Sa totoo lang po tayo, alam nyo naman. Masarap talaga. Masarap yung kanilang banat fries. Talagang yummy ha. Parang ako. Bisdak Burger, ang burger ng mga Pinoy. Halina at isama mo na ang iyong buong pamilya. Dito sa Waxis tayo ay magsaya. Dito sa Waxing, magkakaroon tayo ng journey. So join the adventures and journey of Waxing. We will be tasting the flavors of the world. We will bring it home here na magiging sariling atin. Kaya sa lahat ng darating o aalis ng Davao, hindi nyo mamimiss yung Waxing. And then lang yung airport. Kaya unang stop, Waxing na kaagad. Dito tayo, sarap na ating hahanap-hanapin. Well, there is joy in every bite, delight in every side. Ang pamilya mong barkada, hatid ay ligaya. Oh, days that last forever, sarap na atin. Lasa ang sarap, kaya winner tayo dito. Sarap na atin to. Ayun, mga kababayan, kapag kayo po ay nagkataon na mapunta sa Davao City, isa po itong panibagong landmark stop dito sa Davao, ang Waxis Food Stop. Dito lang yan, malapit sa Katedral ng Kingdom of Jesus Christ sa highway, CP Garcia, papuntang airport lang. Malapit sa airport. Mga kababayan, naging maganda at maliwanag ang mga talakayan na tinalakay at dinala natin sa Pilipinas nating mahal. At dahil dyan ay inabot tayo ng ating oras. Again, special episode ito dahil dedicated ito sa pagbaybay noon ng mga nangyaring kaganapan sa panggigipit at pagpaparalisa at paglulumpo sa karapatan ng mamamayan, kagaya ng ginawa sa SMNI, Press Freedom at iba pa, at ang ating pag-alaala sa isang solidong persona na nanindigan sa pagmamahal sa bayang ito for nation building sa birthday niya ngayon, kaarawan niya ni Pastor Apollo Kibuloy. At dahil dyan, kukunan natin ang final message ng pakikipagkaisa sa episode na ito. Magsisimula tayo kay Atty. Mark Tolentino. Magpapahuli kami ni Ma'am Lorraine Badoy, then si Sir Jay at si Atty. Rolex. Atty. Mark, yung iyong mensahe sa special episode natin sa Pilipinas nating. And of course, thank you sa opportunity sa pag-invite sa atin dito sa Pilipinas nating mahal, lalo na kay Eric and kay Yusek Lorraine Badoy. And of course, happy birthday to my idol, to my friend, and si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang, ilang taon na siya ngayon? 50. So, happy birthday. Sana makita natin. We can see you next time. And of course, hindi natin papabayaan ng SMNI. Paglaban po natin, hindi lang SMNI, ang karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ang freedom of press, freedom of expression, and yung religious freedom. Bilang isang abogado, paglaban po natin yan para sa atin lahat. Ayun. Atty. Rolex Soplico, and then si Sir Jason sana. Maraming salamat ka Eric, Dr. Lorraine, sa pag-imbita sa akin dito. Ako po yan dito para magbati sa kay Pastor Apollo sa kanyang kaarawan. Sa mga nanonood, alam ko na nagbabasa tayo ng Biblia. Pero this time, pwede natin busisihin ang ating saligang batas. At basahin natin ang ating Bill of Rights, Article 3 ng ating saligang batas. At ang number 1 doon ay ang Due Process Clause. Ang saligang batas ay ating kalasag o proteksyon laban sa abuso sa gobyerno. Maraming salamat po. Klaro. Maraming salamat Atty. Rolex, Atty. Mark, and then Mr. Jason. Okay. Bago ko mag-iwan ng huling pananalita, nais kong samantalay ng pagkakataon na ito na bumati kay Pastor Apollo Kibuloy
sa wikang aming nakagisnan. Sige. Sige daw. Kaluguran, masapla lang aldo kay baitan keka. Kapag nasan ko kay kapamilatanan ng malalyaring ini, ing lalo kapang sika na lub, ban kanita kagisnan mo, itang bage-bage amasanting at paninapan mo para kay Balen. Dakala salamat po. Kapampangan. Kapampangan. Dahil ito taga-Lubao, Pampanga, Pastor. Ako naman taga Makabebe. Anyway, ako sabi ko nga, ang lahat ay nadadaan sa panalangin. At ang sabi nila, ang pinakamalakas na panalangin ay yung pag-awit. No, yung praise and worship. Na ito'y sinagkaan. Unfortunately, nung ipasara ng House of Representatives sa utos nila sa NTC, yung pag-off the air ng SMNI. Kasi ako, lahat ng anything, pag dinadaan sa pagsusumamo, pagsasayaw, pagkanta, naniniwala ako nagkakaroon ng milagro. Kaya tayo dito sa Kingdom of Jesus Christ, no? At sa ngalan na rin ng mga may-ari ng Suarasug Media Corporation, kami ay gusto naming sabihin sa mga manonood, lalo na sa new media ngayon, no? Social media, Facebook, YouTube, Instagram, X at iba pa, TikTok, na umasa ho kayo na hindi po kami liliban ng kahit isang saglit doon sa aming sinumpaan na paninindigan para sa Diyos at sa bayan. Iyon. Maraming salamat po. Wonderful. Thank you, Ma'am Lorraine. thank you, Jay. Thank you, Attorney Mark and Attorney Rolex, Eric, no? Kahapon nung pinapanood ko kayo sa Senado, parang for the first time in a very long time, no? Ever since maybe this horrific president sat in office, I felt hopeful. I felt so proud of you guys. Very, very proud, no, na matagal na laban ito, no? At kayo yung very consistently na sa harap at nagmi-meeting tayo, naririnig ko yung tapang ninyo, yung pag-asa ninyo, yung prinsipyo ninyo. And yesterday, watching you, nakita ko totoo yung mga mini-meeting natin na ang ipinaglalaban natin dito ay hindi lang yung sarili natin, kung hindi ang pinakamamahal nating Pilipinas, no? So, maraming salamat. Tumayo kayo dyan at hindi pa tapos ang laban, no? I'm so not only just proud, but I'm so comforted that in a time na napakadilim, no, sa ating kasaysayan, no, kung saan na sampu-sampera ngayon ang mga tao, no, na binibili at may nambibili ng mga corrupt, no, na itong talagang kahit yung like the father, no, na kinorap ang AFP, itong lalaking ito, itong nakaupo na ito, kinokorrupt niya ang mga institusyon natin. Very good public servants. I suppose yung mga like NTC, no, na ngayon, it's just painful to watch, no, na ganun ang nangyayari because of this kind of leadership. So, mga kababayan, no, yung tinatahak namin dito, no, at yung tinatahak ni Pastor, ay tinahak na ng maraming tao sa buong kasaysayan ng mundo na pag ikaw ay nagsalita ng katotohanan, aasahan mo na ito yung magiging buhay mo. Pahihirapan ka talaga. Pero gusto ko i-quote yung one of my favorite human beings, si Carl Jung. Ang sabi niya, as far as we can discern, the sole purpose of human existence is to kindle a light in the darkness of mere being. Napakadilim ng ating bansa ngayon, pero ididikit ko din doon sa sinabi ni Jay, no, na ang pag-asa namin dito, syempre yung mga institutions natin, ang batas natin, ang saligang batas natin na sinusubukang salingin nitong gobyernong ito. Pero bandang huli, kayo talaga ang totoong pag-asa namin dito. Naglalaban-laban tayo at kami nagpapasalamat na magkakasama tayo sa laban na ito. Yun. Maraming salamat, Attorney Rolex,
Suplico, Attorney Kuya Mark Tolentino, and Sir Jason sa Ma'am Lorraine. Ito po yung natutunan ko sa pakikilahok sa pakikibakang masa nung ako po ay nasa CPP, NPA, NBF. Ang mga diktador at mga tiraniko sa amang bahagi ng lipunan at kasaysayan, hindi po kaagad nagpapakita ng totoong mukha. Sila po'y parang mga tegre. Bago nila lapain ang kanilang biktima, ginagapang nila ng unti-unti. Bago nila dakmain at patayin. Exactly the way we saw it now. Kunwari demokratiko, kunwari mabait, kunwari may proseso, pero dinadakma unti-unti at sinasakmal ang mga karapatan na nakagarantiya sa even sa pinakamataas na batas, ang konstitusyon. At walang pakundamang ginagamit ang otoridad at pondo na hindi naman para sa kanila, hindi sa kapakinabangan ng mamamayan, kung hindi sa paglapastangan at pagsalaula sa mga tinatarget nilang political enemies or kritiko nila. Exactly na-observe na ito ng taong bayan. At ito ngayon ang challenge sa Marcos Jr. government. Paano siya makakawala sa ganong proseso at pattern ng pang-aabuso na patungo sa otoritarianismo at tiranismo na siyang nangyari sa tatay niya, na hindi niya nakontrol at nalasing sa kapangyarihan at tinatulan ng mamamayang Pilipino. At kapag dumating ang paghatol na yan ng mamamayang Pilipino, lalo na ang kanyang nagbabadyang pagtutulak ng isang digmaang kabaliwan sa mga bato-bato na hindi naman kayang tirahan ng mamamayang Pilipino at walang aktwal na banta sa direktang teritoryo ng ating bansa. Habang nagugutom. Ang milyong-milyong mamamayan. At pasirit pataas ang presyo ng mga bilihin, bigas, pagkain at iba pa. At naghahanap tayo ng isda na tayo isang archipelago with 11,000 miles of coastline, ay tayo pupunta para mag-import ng mga isda. 25,000 metric tons minimum. Ano ito? Ito ngayon ang tanong ng mamamayan. Kailan niya mapipigilan ang paghatol ng sambayan ng Pilipino? And when they will be judged by history and the people again for the next time, similar to what happened to their father, ang paghatol na yan ay siguradong magiging malupit. When history will judge you again for the second time, definitely it will be cruel. Amen. Mga kababayan, sabay-sabay po kaming 5 na magtatanggol ng mamamayan at handang magsakripisyo. Kasama po si Pastor Kibuloy at lahat ng mga nagtatanggol ng ating bayan. Even the former president at his advanced stage, hindi nagmamaliw ang pagmamahal na yan na tindigan ang kapakanan at kabutihan ng sambayan ng Pilipino. We're referring to Rodrigo Duterte and even his daughter standing strong to become a true servant of the people in spite of the attacks against her in the Marcos government. Sabay-sabay po kami ni Atty. Mark Tolentino, Atty. Rolex, Ma'am Lorraine, and ni Mr. Jason Sa. Kami po ay titindig para sa Pilipinas nating mahal. Ang mga abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na lumalaban, inigipin pa ng gobyernong ito.